Aray. Huwag mong hawakan, Ginoong Zhang. Kumain ka na ng ulam. Opo, opo. Ang aking magiging biyenan. Kain muna tayo habang nag-uusap. Kayo, may nag-order ba ng takeout? Xiao Tian. Bakit ka nandito? Family reunion ngayon. Ako ang iyong fiancé. Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta? Anong ginagawa mo rito? Malas na bisita. Anong klase ng damit yan para makapasok ka? Wala ka talagang breeding. Naghahatid ako ng takeout para sa ikabuk. Hindi nagnanakaw, hindi mandurugas. Bakit naman masasabi mong wala akong breeding? Paano ka nakikipag-usap sa akin? Mga patay mong magulang, kahit ang pinakapangunahing paggalang, hindi ba nila itinuro sa iyo? Sa tingin mo, may papakasal ka sa aming lirong. Bagay ka ba? Tanging ang tulad ni Ginoong Zhang, nitong binata na tulad niya, ay ang karapat-dapat para sa aming lirong. Oo nga, Xiao Tian. Mas mabuti pang huwag ka ng mangarap. Hindi ako kailanman makakapag-asawa sa iyo. At saka, matagal na kaming nagkasunduan ni Kuya Kwang. Tama. Walang kwenta. Mas mabuti pang bumalik ka sa pagde-deliver ng takeout mo. Ang isang palakang lupa na tulad mo. Mas bagay sa iyo na nakahiga sa basurahan. Kaya pala ang sinasabing mayayamang pamilya ay napakaswalang hiya rin pala. Talagang nahihiya akong makasama kayo. Ano ang estado mo? Para makapagsalita ka sa akin ng ganyan? Mga tauhan. Bigyan nyo ng leksyon. Ang basurang ito. Tigil. Xiao Tian, kuya. Nailigtas ni Xiao Tian, kuya, ang buhay ng lolo. Siya ang tagapagligtas ng aming pamilyang Li. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa kanya. Batang hamog, isa ka lang na inampon ng matanda, isang hamak na anak-anakan. Ano ang karapatan mong banggitin ang aming pamilyang Li? Wrong. Hindi ko akalain na ikaw ay mayroon pa palang magandang kapatid. Hindi siya ang kapatid ko. Yang hamak na yan, hindi siya karapat-dapat na kahit alikabok ko'y hawakan. Sobra na kayo sa panlalamang. Sige na, yaw-yaw. Dati, ikaw ang laging nagtatanggol sa akin. Ngayon, hayaan mo ako na ang bahala. Ano? Gusto mo na bang manuntok? So good. Ag! Tigil na, bilis. Huwag niyo nang ituloy. Xiao Tian, kuya. Huwag na. Xiao Tian, kuya. Naiwan mo ang iyong helmet. Xiao Tian, kuya. Ang iyong sugat. Okay lang ba talaga? Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Yung ilang mga hampas lupa, hindi ako nasasakta. Sige na, unahin ko na ang pagde-deliver. Yaw-yaw, umuwi ka na agad. Sige na, mag-iingat ka, Xiao Tian, kuya. Naligaw na ba ako? Bakit parang hindi ko kilala ang mga daan dito? Hoy, bakit mo ipinarada ang sasakyan dito? Bilisan mo at ilayo yan. Ang mga sasakyan namin dito sa tindahan ay mga mamahaling kotse na nagkakahalaga ng 2 piso. Ang electric bike mong luma, ipinarada sa aming tindahan. Nakakaapekto sa imahe ng tindahan namin. Teka, magkano? Mga mamahaling kotse na 2 piso. Kuya, nagbibiro ka ba? Sa tingin ko, ang mga ito ay Porsche, may batch, DJ. Mayroon bang mas mababa sa 2 milyong piso? May buck. Ang mga ito ay mga sikat na luxury car sa buong mundo. 2 milyon pa nga. Kahit pagsamahin ng pera ng buong mundo, hindi pa rin aabot ng 2 milyon. Ang sasakyang ito ay 2 piso lang talaga. Lumayo ka sa mga sasakyan namin. Hindi mo kayang bayaran kung masira mo. Magkano ang sasakyang ito? Anong pakialam mo? Ikaw na mabaho na delivery guy. Kahit hindi ako sigurado kung totoo ang sinasabi mo, ito ang 5 piso. Bigyan mo ako ng 2 pinakabagong modelo. Diyos ko, 5 piso to. Yung delivery guy, may 5 piso pala. Hindi ko yata kikitain ng 5 piso sa buong buhay ko. Mukhang nakatawid ako sa isa. Mundong sira ang presyo. 2,000 piso. Makakakuha na ng pinakamayamang tao sa mundong ito. Kung gayon, ang 6,000 piso ko. Hindi ba't agad nagagalaw? Kung bibilhin ko lahat ng ginto pabalik. Gayon pa man, paano nga ba ako napunta rito? Tama. Nang nagbibisikleta ako kanina, may dumaan na puting ilaw. Posible kayang ang electric bike ang nagdala sa akin sa mundong ito. Bahala na. Tignan muna natin kung makakabalik ako.
Ang pamilyang Zhang. Ang pamilyang Li. Maghintay kayo. Titiyakin kong palalasahin ko kayo. Ang lasa ng kahihiyan. Xiao Tian, kuya, bakit ka nandito? Yaw yaw. Pupunta kami para mag-apply ng Supreme Black Card. Supreme Black Card. Sa aming bangko, ang Supreme Black Card ay para lang sa pinaka-VIP na kliyente. Kailangan ng asset na ilang daang milyon piso. Manager, ang aking kapatid na hindi nagiging maayos. Pakisuyo na alagaan mo siya. Kung kailangan siyang paluin, paluin mo. Kung kailangan siyang pag-alitan, pag-alitan mo. Huwag kang mag-atubiling gawin iyon. Walang problema. Tapos ka na ba? Manager, ang aking kaibigan ay nandito para mag-apply ng Supreme Black Card. Wala akong otoridad na mag-approve nito. Tingnan niyo po. Xiao Tian. Ikaw na walang kwenta. Anong ginagawa mo rito? Talaga namang kahit sinong pusa o aso ay pwedeng magyabang. Lumabas ka, lumiko sa kanan. Nakikita mo ba ang ATM machine? Kung may transaksyon ka, gawin mo doon. Huwag mong abalahin ng ibang kliyente. Ang inyong bangko, ganito ba trato sa mga kliyente? Xiao Tian. Huwag ka nang manatili pa rito para mahiya. Hindi ka ba napakinggan na nag-a-apply ako rito at sinadya mong pumunta para makipagbalikan sa akin? Makipagbalikan sa'yo, sa tingin mo, karapat-dapat ka. Xiao Tian. Naglakas ka ba ng loob para makapagsalita ka sa akin ng ganyan? Manager daw. Ngayon, kahit sinong pusa o aso, ay pwedeng mag-apply ng Supreme Black Card. Kapag kumalat yan, sa inyong bangko, hindi ba magiging masama ang epekto? Si Xiao Tian, kuya, ay hindi naman. Kahit sinong pusa o aso. Naniniwala ako sa sinasabi niya. Sinabi niyang pupunta siya para mag-apply ng Supreme Black Card. Siguradong totoo iyon. Ikaw na batang hamog. Yang walang kwenta kang yan. Anong nakain mo para maniwala ka sa kanya? Siya na nagde-deliver ng takeout. May karapatan bang mag-apply ng Supreme Black Card? Huwag mong isipin na, kahit saan ka makarinig o makakita ng Supreme Black Card, maaari mo na itong asamin. Ikaw na nagde-deliver ng takeout, ay magiging delivery guy ka lang habang buhay. Yaw. Sa lipunan ngayon, napakarami ng mga manloloko. Sila ang pinakamagaling sa paglalaro ng emosyon. Ikaw, kailangan mong maging maingat. Linisin mo ang bibig mo. Kung si Kuya Tian ko ay hindi makapag-apply ng Supreme Black Card, walang ibang makakagawa niyan. Lumayo ka na lang. Ano ka bang klaseng tao? May karapatan ka bang magsalita rito? Tama na. Kung anong transaksyon ang gagawin ko, wala kang karapatang itanong. Itawag mo ang inyong manager. Sino ka para utusan kami? Naghahamon ka pa sa aming manager? Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng security. Xiao Tian. Bilisan mong bumalik sa pagde-deliver mo. Huwag ka nang manatili pa rito para mahiya. Buksan mo ng mabuti ang iyong mga mata at tingnan mo. Paano ka magkakaroon ng ganito kar aming ginto? Walang imposible. Ang mga gintong ito para sa akin ay hindi mahalaga. Kung ako'y makakapag-asikaso ng transaksyon sa inyong bangko, ay karangalan nyo. Hindi ako naniniwala. Ikaw na rider lang. Paano ka magkakaroon ng ganun kar aming ginto? Anong nangyayari? Bakit kayo nagkukumpulan dito? Ito'y simpleng bagay lang. Bakit ginambala pa ang Pangulo? Kaya ko itong lutasin. Kung kaya mo itong lutasin, bakit pa kayo nagkakagulo dito? Kung kumalat to, ang reputasyon ng bangko natin, mawawala pa ba? Magandang araw po, ako po ang Pangulo ng bangko. Ang Supreme Black Card ng ating bangko ay may napakahigpit na proseso ng pag-apply. Kailangan po talaga ng pag-verify ng asset. Narito po ako para sa bagay na yan. Ang mga gintong ito ko, kung ipapalit sa inyong bangko, dapat ay pasok na sa kondisyon, di ba? Ginoong Xiao, maaari po bang pumasok tayo sa VIP lounge? Ginoong Zhang, Binibining Li, ang ating bangko ay labis na pinapahalagahan ng privacy ng kliyente. Hindi ko alam kung gayon, hindi na ako manggugulo. Bank President Zhang, huwag mo akong sisihin kung hindi kita inalerto. Huwag po kayong magpapadala sa rider na to, baka maloko lang kayo. Baka kayo pa ang mad ulash. Wrong. Alis na tayo. Sige po. Saan nakuha ng taksil na yan na si Xiao Tian ang gintong yan? Baka mana lang yan ng pamilyang Xiao. Kung totoo yan, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. Kuya Paulo, manlilibre ako ng malaking handa mamaya para ipagdiwang na yumaman ka bigla. Tayong dalawa ang yumaman bigla. Simula ngayon, hindi mo na kailangang makiusap ng mababa sa iba. Balak kong mamuhunan para makapagtayo ka ng sarili mong kumpanya. Ikaw na ang bahala sa aking investments. Kuya Paolo. Napalitan na ang dating manager. At ngayon, ako na ang manager. Kung ganoon, manlilibre ako ng malaking handa.
para ipagdiwang ang iyong promotion. Nga pala, bukas ang kaarawan ni Mama Elena. Iyong si Carlos Reyes, nag-ayos siya ng isang handaan sa Palasyo ng Ginto. Bala kong bumili ng regalo para kay Mama Elena. Kuya Paolo, ang handaan bukas. Pupunta ka ba? Siyempre pupunta ako. Kami ng mga yon. Mayroon pa kaming dapat pagkwentahan. Salamat po sa inyong dalawa ngayong gabi sa pagdalo sa handaan ng kaarawan ng aking ina. Naway mag-enjoy kayo ngayong gabi. Masyado po kayong magalang, Binibining Isabela. Ang aming mga pamilya ay maaari ding makipag-ugnayan sa handaan ng kaarawan ng inyong ina. Masyado po kayong magalang, Ginoong Alcantara. Lahat ng ito ay inayos ni Ginoong Marco Reyes. Ginoong Alcantara, Ginoong Cruz, salamat po sa pagtangkilik ninyo sa handaan. Ang kakayahan ni Ginoong Marco Reyes ay kitang-kita ng lahat. Siguradong pagkatapos niyang mamuno, ang negosyo ng pamilya ay anggat pa. Sa gayon, magkakaroon ka ng tagumpay at magagandang babae. Salamat sa iyong magandang sinabi. Bakit nandito si Paolo? Xiao Tian. Naaalala ko, sa handang ito, hindi naman kita inimbita, di ba? Ang probinsyano ay probinsyano talaga, walang kahit anong modo. Si Xiao Tianjej ay inimbita ko. May problema ba dyan? Ikaw na traidor na babae ka. Paano mo kinausap siyang Master Zhang? Dinala mo ang basurang to. Hindi ba nakakahiya sa pamilyang Li? Birthday ngayon ni Mama. Bakit hindi pwedeng pumunta si Xiao Tianjej? Sa tingin ko, ang tunay na walang modo ay ikaw. Ikaw na hamak na clown. Anong karapatan mong magsalita dito? Xiao Tian, hindi ka pa rin ba nag-aasyo tungkol sa kasal natin? Huwag kang mangarap ng gising. Ikaw na babaeng mahilig sa material na bagay ay hindi na karapat dapat para sa akin. Kahit pa kayong pamilyang Li ang lumuho, hindi ko na kayo pakasalan. Ikaw na basurang rider. Naloloko ka ba para tawagin akong ganito? Kung wala ang pamilyang Li, isa kang hamak na ipis. Ang binibining Li sa ganitong pagtitipon, parang isang siga na babae. Hindi ba't mas nakakahiya pa yan sa pamilyang Li? Zhao Lao, pakiusap sa loob, Mama. Wrong. Anong nangyayari? Ginoong Santiago. Ang inyong pagdating ay tunay na aking karangalan. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo, si Ginoong Alcantara, si Ginoong Cruz, Ginoong Alcantara, Ginoong Cruz, si Ginoong Santiago ng Santiago Group. Magandang araw po, Ginoong Santiago. Matagal ko na pong naririnig ang inyong pangalan. Ako si Lintay ng pamilyang Alcantara. Ginoong Santiago, kumusta po? Ako si Marco Cruz ng pamilyang Cruz. Maaari nyo na lang akong tawaging Marco. Ikaw na walang kwenta. Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? May tao. Itaboy ninyo siya palabas. Tita Elena, kaarawan ninyo ngayon. Huwag po kayong magalit. May tao, ang aking regalo. Dalhin pataas. Naway, Tita Elena, naway maging sagana ang inyong kapalaran. Naway humaba ang inyong buhay. Kaunti lamang, maliit na handog. Ay Ginoong Marco Reyes. Napakabait mo naman. Ay nako, haha. Hindi mura ang Reg Along ito, hindi ba? Naaalala ko nung nakaraang taon sa auction sa Silangan Port, may na-auction na pink diamond na nagkakahalaga ng 40 milyong piso. Hindi ito kasing laki ng isa. Tama, ang pink diamond na ito ay mas malaki pa ng isang bilog kaysa doon. Ang halaga nito ay pinakamababa na doble. Talagang mapagbigay si Ginoong Marco Reyes. Nakakainggit talaga. Paolo, paulit-ulit mong sinasabi na pupunta ka sa handaan. Hindi ka pa rin nakakapaghanda ng regalo, nakakahiya kang bagay. Manahimik ka, Kuya Paolo. Naghanda siya ng maigi ng regalo para kay Mama Elena. Mas mahal pa ito kaysa sa pink diamond. Bea, kahit pa magpa-deliver siya ng pagkain buong taon, hindi niya ito mabibili. Ang lalagyan lang ng alahas na ginamit ko para sa pink diamond. Itong basurang ito, anong regalo pa ang maibibigay niya? May tao. Itaboy ninyo siya palabas, sandali lang. Batang kaibigan. Ang apelyido mo ay Xiao? Paano mo nalaman? Kilala mo ako, Zhao Lao. Ang pamilyang Xiao at Zhao ay magkaalyado sa negosyo. Noong unang panahon, ikaw at ang iyong ama ay mga kaibigan ng pagtanda. Hindi ko inakala na biglang naputol ang daloy ng pera ng pamilyang Xiao. At ang iyong mga magulang ay naaksidente pa. Ay, talagang pinaglaruan ng tadhana. Zhao Lao, ang mga nakaraan, huwag na nating pag-usapan pa. Gayunpaman, matapos ang aming pagsisiyasat sa mga taon na lumipas, tila may malalim na dahilan sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Mukhang may kasabwat dito sa mga naroroon. Ano? Sinasabi niyo pong pinatay ang aking mga magulang. Xiao Tian, naghihintay pa ang lahat ng regalo mo. Hindi mo naman siguro balak takasan yan? Oo nga, Xiao Tian, ikaw na basura. Akala mo ba, kakampi mo si Zhao Lao? Hindi ganito si Xiao Tianjej.
Naniniwala ako na ang regalo na inihanda ni Xiao Tianjej ang pinakamahalaga. Ikaw na maliit na haliparot, anong karapatan mong magsalita dito? Araw-araw kasama ang basurang si Xiao Tian na nakikisama ka. Napahiya na ang pamilyang Li dahil sa iyo. Mama, hindi ganyan ang ibig sabihin ni Yao Yao. Talagang naghanda ako ng regalo para sa'yo. Anong regalo pa ang kaya niyang ihanda? Hindi naman yan higit pa sa mga ordinaryong bagay tulad ng kwintas at singsing. Hindi yan bagay para sa tita. Siya na rider lang. Anong mamahaling regalo ang kaya mong ibigay? Kung gayon, hayaan nyo kayong makakita ng kung ano talaga ang tunay na regalo. Gusto kong makita. Anong regalo kaya ang kaya mong ibigay? Nakikita kong puno ka ng kumpiyansa. Akala ko kung ano na ang ibibigay mo. Hay, isang basag na paso lang pala ito. Iniisip mo ba na hindi kayang bumili ng paso ng pamilya ko? Hay, napansin kong ikaw at ito ay halos magkamukha. Talaga nga, basura ang tao na may basurang gamit. Hay, itong paso mo. Hindi kaya yan napulot mula sa basurahan. Talaga bang plano mong magbigay ng basura sa iba? Ano nang mali sa pagbibigay ko ng paso? Ang regalo ni Marco ay diamond powder. Nakilala sa buong mundo, nagkakahalaga ng mula 10 milyon pataas. Itong sa iyo. Baka naman nakuha mo lang sa lumang palengke. Basura ka talaga. Sa pagbibigay ng regalo, hindi ka nakakakuha ng puntos. Ito ay isang antike na porselana na may mataas na halaga para sa koleksyon. Hindi ito maiintindihan ng mga tulad ninyo. Hindi ninyo mauunawaan. Makinig kayong lahat. Itong delivery boy ay nagsasabing kaya niya bumili ng antiques. Hay, hindi ko alam kailan pa naging ganito kumita ang delivery. Tumahimik ka. Itong mataas na bote ay parang national treasure. Ang halaga nito ay higit pa sa 10 milyon. Ikalawang Miss Lee, itong delivery boy ay makakakuha na ng national treasure. Tayo namang mga taga-malalaking pamilya, anong kahihiyan pa ba ito? Ha ha ha. Ikalawang Miss Lee, mas mabuti pang lumapit ka dito para hindi ka malinlang ng mga maliliit na tao. Ikaw na basura. Nang ahas kang magbigay ng ganitong sira para pagtawanan ako. Nabulag na talaga ang pamilya namin na makipagkasundo sa iyo. Talagang nakakasuka. Habang tinitingnan ko, mas mabuti pang basagin na lang ito. Mrs. Lee, ano itong ginagawa mo? Dun Ricardo, huwag ka sanang mabiktima ng basurang ito. Itong basag na paso, paano magiging national treasure? Yan ay dahil sa iyong kawalan ng kaalaman. Kahit nakulang ako sa kaalaman, kahit itong basag na paso, ay totoong ang antique. Ang pinakamalaki ay ilang daang libo lang. Paano ito makukumpara sa diamond powder ko? Marco, masyado mo siyang binibigyan ng halaga. Yung delivery boy, saan naman siya kukuha ng daan-daang libo? Sa tingin ko, tiyak na 10,000 lang ang kaya. Ang palakas sa balon ay karapat-dapat bang pag-usapan ng langit? Ang proseso ng paggawa ng paso na ito ay nawala na. Ang halaga nito ay daan-daang milyon. Isang napakagandang bote, at basta nalang binasag. Nakakalungkot at masakit. Dun Ricardo, baka nagkakamali po kayo. Isang paso lang naman na handicraft. Bakit naman masasabi mong magandang bagay? Kung gusto nyo po, bibigyan ko kayo ng isang truck. Isang truck? Ang mga regalo para sa birthday ngayon, kung pagsasama-samahin, ay hindi pa rin lalampas dito. Dun Ricardo, ang ibig nyo pong sabihin ay totoo itong paso. Ayon sa aking pagtatasa, ang Linglong One Show Tall Vase ay walang dodang tunay. Imposible talaga. Imposible. Paano naman kaya ni Pau bumili ng tunay na antique? G. de la Cruz, itong florera, magkano kaya ito? Naaalala ko, noong nasa Sotheby's, may na-auction na florang ganito ang estilo. Ang presyo ng bentahan ay 110 milyon. At itong ipinadala ni Paulo Santos ngayon. Maging ang pagkakagawa, o ang estilo, ay mas mataas pa riyan. Ang halaga nito ay higit pa sa doble. Imposible. Saan kukuha si Paulo Santos ng ganyang kalaking pera para sa ganito kamahal na regalo? Hindi ako naniniwala na ito'y totoo. Paulo Santos. Kahit po ako, hindi ko inasahan na makakapagbigay ka po ng ganito kamahal na regalo. Ha ha ha, nako, tingnan mo naman ang nangyari. Hindi naman sinasadya ni nanay, humihingi po ako ng paumanhin sa iyo. Aling Maria, hindi po dapat kung ano-ano ang sinasabi. Ito ay mula sa puso ko. Kung hindi nyo po ito tatanggapin, okay lang. Tapos binasag nyo pa, dahil ganito na, pakiganti na lang po ninyo sa akin, ng eksaktong kapareho. Paulo, magsalita ka ng maayos. Bakit ganyan ka makipag-usap kay nanay? Dati, tinatawag mo siyang nanay, ngayon hindi mo na kinikilala. Huwag kang magparatang ng kung ano-ano. Kanina lang, sinabi ni Aling Maria na hindi ako karapat-dapat tumawag sa kanya na nanay. Dahil dito, mas mabuting magbilangan na lang tayo. Paulo, nakakatawa ka talaga. Ayos lang si nanay, ito ay regalo lang. Kung nabasag, nabasag na. Bea, bakit ganyan ka makipag-usap kay Paulo? Mag-sorry ka kay Paulo. Nanay, gusto mong mag-sorry ako sa kanya? Hindi pwede. Paulo, si Bea, napapabayaan ko lang, nasanay lang siya. Huwag ka po sanang magalit. Ha ha ha. Tungkol dito. Kuya Paulo,
CJ. Kung para kay Yana, ipagwawalang bahala ko na lang ito. Ang gusto ko lang naman ay maging mas maingat sa pagsasalita sa hinaharap. Ikaw. Dahil tapos na ang usapan. Ako pong matanda ay aalis na. Kaibigang Paulo, may oras ka pa ba para magkita? CJ. De la Cruz, ang sinabi niyo po tungkol sa pagkamatay ng aking mga magulang na may ibang lihim, ano po ang ibig niyong sabihin? Anak, sa dami ng taon na nag-imbestiga ako, sa wakas ay makukumpirma ko na, ang pagkamatay ng iyong mga magulang noon, ay hindi isang aksidente. Aljon, tingnan mo itong mga dokumento. Humanap ka ng ilang mapagkakatiwalaang tao para tingnan ang impormasyon sa loob. Kuya Paulo, totoo po ba ang mga dokumentong ito? Nangangahulugan ba na ang iyong tito at tita ay talagang pinatay? Malalaman natin pagkatapos imbestigahan. Imbestigahan niyo ng mabuti na ipadala ko na ang pera sa account ng kumpanya. Kung kulang pa, sabihan mo lang ako. Huwag kang mag-alala, Kuya Paulo. Titiyakin kung malulutas natin ito. Kuya Paulo, saan ka pupunta? Huwag kang mag-alala. Hindi ako ganoon kahina. May appointment ako para tingnan ang bahay. Kailangan natin ng isang mas ligtas na lugar. Ginoong Xiao, ang laki ng property na ito ay 1,300 square meters. Ito ang pinakamaganda naming property sa ngayon at mabenta talaga. Kung interesado ka, mas mabuti nang kumuha ka agad. Kung ganoon, kunin ko na ang property na ito. Maaari ka nang mag-swipe ng card ngayon. Paulo, bakit ba kahit saan ako magpunta, nakakasalubong kita? Tunay kang ang parang multo na hindi makalis. Paulo, ikaw na basura. Bakit ka nandito? Linisin mo ang iyong bibig. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Paulo, huwag mong isipin na dahil sa pagiging malapit kay Don Ricardo ay yumaman ka na. Sinasabi ko sa iyo, ang basura ay mananatiling basura. Hindi ba si Marco ito? Anong hangin ang nagdala sa iyo dito? Manager Lee. Ang sales office nyo ngayon, kahit sino kaya nyong papasukin. Lubos ko ng pinaghihinalaan ngayon, ang seguridad ng inyong property, at ang privacy, TSK. Bumili ng ganitong klase ng bahay, pag-iisipan ko muna. Patawad po, Ginoong Zhang. Hindi ko po naasikaso ng maayos, bigyan niyo po ako ng kaunting oras. Sir, pwede ko po bang malaman kung aling bilya ang inyong binili? Ito lang. Xiao Tian, ikaw talaga ay isang malaking payaso. Alam mo ba ang halaga ng bill lang ito? Ito ang tinaguri ang hari ng gusali. Mahigit 100 milyon na piso. TSK, ikaw lang, delivery boy. Ang siyang bibili? Mahigit 100 milyon na piso lang. Hindi rin naman espesyal. TSK, hindi mo talaga alam kung gaano kalaki ang mundo. Wala kang kwenta. Nag-iilusyon ka lang. Manager Lee, ikaw ngayon, kagad, ipalayas mo siya. Bibilihin ko ang bill lang ito. Kung hindi man. I hope hindi ito ang lugar para sa'yo. Sana'y huwag kang magmalaki. Umalis ka na ngayon din. Aba, mapagmataas ka pala. Mas mabuti pang pag-isipan mo muna ang iyong sinasabi. Kung hindi, baka ikaw ay hindi makayanan ang mga kahinat na. Tagabantay. Ipalayas nyo siya. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Manager So, may nagkakagulo dito. Ako, tumahimik ka. Ginoong Xiao, paumanhin po. Hindi po alam ng aking mga tauhan ang patakaran. Nagkulang po kami sa pagtanggap sa inyo. Okay lang. Handa na po ba ang mga kontrata? Handa na po. At pagkatapos ng aming pag-aaral, napagdesisyonan namin na hindi na maningil kay Ginoong Xiao sa mga susunod na bayarin sa property. Ituring na lang po nating magkaibigan. Mabuti na po kayo. Kung gayon, tatanggapin ko ang inyong kabutihan. Teka lang. Ginoong Zhang, ano po ang inyong nais? Manager So, itong basurang ito ay talagang bumili ng bahay. Opo, binili ni Ginoong Xiao, ang hari ng gusali ng aming kumpanya. Imposible. Itong basurang ito ay isang delivery boy lang talaga. Paano siya nagkapera para bilhin ang hari ng gusali? Manager So, pinapayuhan ko kayong mag-imbestiga muna ng mabuti para hindi kayo malinlang ng mga taga-kanal na nakakapanlin lang. Ginoong Zhang, ang mga bagay-bagay sa aming kumpanya ay hindi na kailangan pang alalahanin ninyo. Ikaw. Ginoong Xiao, pakitingnan po ang kontratang ito. Ginoong Xiao, ito na po ang inyo, Supremum Black Card. Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? Ang kahon ng ginto, tama, kung ganoon, sa lolo ko ba yan? Ako, si Xiao Tian, ay may dangal. Hindi kailanman kumukuha ng gamit mula sa iba. Hi. Delivery boy, paano nagkaroon ng ganito karaming ginto? Alam ko na, si Li Peo talaga yan, ang haliparot na yun ang nagbigay sa kanya. Isang haliparot na traidor sa pamilya.
Tingnan mo pag-uwi ko kung paano kita babalikan. Kuya Tian, nasimulan ko nang malaman ng ilang mga bagay. Si Zhang Kuang at ang pamilya Li ang pinakasuspechoso. Narito ang mga detalye. Alam ko na. Maghanap ka ng ilang tauhan na mahuhusay at alamin kung saan karaniwang tumitira si Zhang Kuang. Naiintindihan ko. Pamilya Zhang, Pamilya Li. May utang kayo sa akin. Sigurado akong unti-unti maibabalik ko lahat. Ano ang nangyayari sa'yo, Yao Yao? Sino ang umapi sa'yo? Kuya Xiao Tian, ang nanay ko, gusto niya ako ipakasal sa pamilya. Ayoko pong ikasal. Ano? Maghintay ka. Pupunta na ako agad. Tagapamahala Zhang, hindi mo ba alam ang panukala ko sa inyong pinuno kung ano ang kanyang saloobin? Ang panukala ni Ginang Li, naingat-ingatan na po ng aming pinuno, pero medyo hindi pa rin angkop. Ano pa ang hindi angkop? Lahat ay pwedeng pag-usapan. Ang isang anak na babae ng pamilya Li, baka hindi sapat ang halaga para sa ganito car aming suporta. Kung gayon, ano ang gusto mo? Mas mabuti pa kung magbigay ang pamilya Li ng dagdag na do na ari-arian. Halimbawa, ang mall sa sentro ng lungsod. Tagapamahala Zhang, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang mall na iyon ay ang buhay ng aking pamilya. Tagapamahala Zhang, dati, si Ginoong Zhang ay hindi ganito ang sinabi. Ano sa tingin nyo? Magtatanong muna ako kay Ginoong Zhang. Binibining Li, ito ang ibig sabihin ni Ginoong Zhang. Bago ako dumating, partikular na iniutos ni Ginoong Zhang. Ano? Ito, imposible ito. Lahat ng bagay ay nagbabago. Kung paano ito uunlad sa hinaharap, walang makakasigurado. Sige na. O kaya, si Ginang Li at ang binibini ay mag-usap pa muli. Kung ganoon, mauna na ako. Sandali lang. Sumasang-ayon kami. Pinuno ng pamilya Li, tunay na matalino at mapagpas siya. At ang ikalawang binibining Li. O kaya, ngayon na ba ang pagdala sa kanya pabalik? Hindi ako sumasang-ayon. Xiao Tian. Ikaw na basura, ano ang ginagawa mo dito sa bahay namin? TSK, hindi ka sumasang-ayon, sino ka ba para magdikta? Mabuti pa, haliparot ka, ang aming pamilya Li ay pinalaki ka ng napakatagal, ikaw na traidor sa pamilya. Nanay, hindi. Ayoko pong ikasal sa pamilya Zhang. Gusto. Ayaw mo, lahat ay dapat magsilbi sa pamilya, kung hindi, nasayang lang ang pagpapalaki namin sa inyo. Bumalik ka sa kwarto mo. TSK. Hindi akalain ng pamilya Li na bababa sila ng ganito. Kahit sinong hamak ang lumalabas para manghimasok, haha. Hindi ko rin inaasahan. Ang mga tao mula sa pamilya Zhang ay pawang mapagmataas. Sobra ang pagiging mayabang. Hindi katakataka na si Zhang Kuang ay ganyan ang asa. Ano ang sinabi mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Huwag mong isipin na dahil lang sa pagtingin ni Elder Zhao ay pwede ka ng kung ano-ano ang sabihin. Wala na ang pamilyang Xiao. Hahaha. Naghahanap ako ng babaeng iyon. Ang namumuno ay may bisita. Anong klaseng bisita? Umalis ka. Tagapamahala Li. Hindi ba't ang pinuno ng Li family ay may bisita? Nasaan sila? Nagbibiro ka, Ginoong Chen, ano ang iyong pakay? Ang pinuno ng Li family ay may utang sa akin. Bayaran mo na, di ba? Hindi ba pumayag si Ginoong Chen sa dagdag na 1 buwan? O sige. Basta pansamantala mong isang sa akin ang mall sa city center. Dagdag 1 buwan. Walang problema. Imposible. Malamang mabibigo si Ginoong Chen. Ang mall na iyon ay naibigay na bilang dote sa pamilyang Zhang. Si Yao Yao na ikakasal. Hindi ako sang-ayon. Xiao Tian, kawawang basura, tumahimik ka. Xiao Tian, ikaw na walang kwentang delivery boy. Anong karapatan mong sumingit dito? Hahaha, delivery guy. Talagang kakaiba ang mga panahon ngayon. Ikaw, delivery boy, nangangahas ka bang magsalita sa harap namin? Si Pei Yao ay sa aking Li family, buhay man o patay. Kailangan niyang mapang-asawa ang pamilyang Zhang. Si Mama Li pa rin ang nakakaunawa. Kung gayon, iuwi ko na si Miss Li pangalawa. Hindi ito lugar para mag-astang siga ka. Ikaw, naglakas loob mo akong sinaktan? Alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Madali kita, madudurog. Ang alam ko lang, kapag hindi ka umalis, masasaktan ka ulit. Saka, umuwi ka, at sabihin mo sa mga kasama mo. Huwag nang magtangka kay Yao Yao sa hinaharap. Sige. Magkikita tayo. Xiao Tian, sino ka para walang galang? Aso, mga bantay. Palabisin siya. Palayasin ako. Paano mo sosolusyonan ang problema sa pera mo? HMPH. So ibig mong sabihin, kaya mo itong soulless unit. Mama, siya.
Walang kwentang tao, ano ang kaya niyang ayusin? Akala niya dahil lang kumapit siya kay Elder Zhao, ay makakaangat siya. Kaya kong solusyonan. Babayaran ko ang utang ninyo. Ha ha ha. Bata, alam mo ba kung gaano kalaking pera ito? Ang pera para sa akin ay mga numero lang. Ang pera para sa akin ay mga numero lang. Sapat na ba ito para bayaran ang utang? Ito ay isang Supreme Black Card. Paano mo naman nagkaroon ng Supreme Black Card? Binigay ba sa iyo ni Elder Zhao? Isang Supreme Black Card lang. Bakit napakalaki ng gulo? Hindi ko alam kung sapat na ito para bayaran ang utang ni Ginoong Qian. Hey, Ginoong Xiao, nagbibiro ka. Ang kaunti kong pera ay hindi mahalaga. Hindi mahalaga. Maliwanag po natin ang mga usapin. May mga bagay po akong pag-uusapan. Kasama ang pinuno ng Li family ngayon. Naisip ko lang po kung si Ginoong Qian. Kayo mag-usap. Kami aalis na at magpapahangin. Tara na, tara na. Talaga bang wala na ang pamilyang Xiao ngunit hindi pa sila ganap na wala? May nakuha ba siyang mga nakatagong yaman? Xiao Tian. Mama, salamat sa iyong tulong. Huwag kang magmadali sa pagpapasalamat. Mayroon akong mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Gusto kong isama si Yaw Yaw Palayo. Imposible iyon. Huwag kang magmadali sa pagtanggi. Hindi mo ba gustong marinig ang ibang mga kondisyon? Iba pang anong kondisyon? Tutulungan kitang bayaran ang lahat ng utang. Hindi lang ang kay Ginoong Qian. Hindi. Kami ng Li family ang nagpalaki kay Li Peiyaw nitong mga taon. Ang oras at pagsisikap na inilaan ay hindi matatawaran. Walang bagay sa mundong ito na hindi matatawaran. Ito ay dahil lamang ang bargaining chip ay hindi sapat. Hindi mo rin nais na ang ancestral property ng Li family ay isanlan ang buo, di ba? Ang pagbabayad lang po ng utang ay hindi sapat. Hindi sapat. Dapat po kayong magbigay ng 500 milyong pondo bilang suporta sa aming Li family ng libre. Iniisip mo bang tanga? 500 milyon, karapat-dapat ba ang inyong Li family? Mukhang si Li Peiyaw ay hindi ganoon kahalaga sa inyong paningin. Kung gayon, ngayon, kailangan niyang mapang-asawa ang pamilyang Zhang. O CJ, 500 milyon na nga. Kung tutuperin ninyo ang ipinangako ninyo sa akin, maaari ninyo nang kunin ng tao. Kapatid na Xiao Tian, maaari ko bang hindi na mapangasawa ang pamilyang Zhang? Tama, kapag naayos na ni kapatid na Xiao Tian ang ilang mga isasama kita Palayo. Tian Ge, handa na ang lahat. Ali, pakiayos nito para sa akin. Uunahin ko munang isama si Yaw Yaw at Alice. Huwag kang mag-alala, Tian Ge. Yaw Yaw, maaari ka nang tumira dito simula ngayon. Kapatid na Xiao Tian, tayong dalawa lang, muna. Tama, kung ilan pa ang darating sa hinaharap, hindi tiyak. Kapatid na Xiao Tian, ano ang sinasabi mo? Hindi na ako makikipag-usap sa iyo. Tian Ge, tapos na ang lahat. Binigyan mo ang Li family ng napakaraming benepisyo, di ba? Hanggat kaya kong ilabas si Yaw Yaw, anumang presyo ay katanggap-tanggap. Pinag-imbestigahan kita, kumusta na? Pagkatapos imbestigahan ang mga kilos ni Zhang Kuang, at ang daloy ng pera ng pamilyang Zhang, nalaman ko na ang dating imperyo ng negosyo ng pamilyang Xiao, at ang kasalukuyang imperyo ng negosyo ng pamilyang Zhang, ay ganap na nagkakapato, bumagsak ang pamilyang Xiao, at ang pamilyang Zhang ang pinakamalaking nakinabang, nakalimbag din ng pamilyang Li. Kamusta ang kita ng kumpanya kamakailan? Tian Ge, ang kita ng ating kumpanya ay dumb-oble na naman. Ngayon, ang ating kumpanya, ang pinakamataas na kumpanya ng pamumuhunan sa bansa. Ali, pinaghirapan mo. Hintayin mo ang pamilyang Zhang. Huwag kang mag-alala, Tian Ge. Batang Ginoong Zhang. Dumating siya upang makita ka. Mga tiyak na bagay, susundan natin ang pribado. Bakit ka nandito? Namimiss ka niya. Batang Ginoong Zhang, bakit ka abala nitong mga araw? Wala kang oras makipagkita sa akin. May mga bagay akong inaasikaso nitong mga araw. Tama ba? Narinig ko, ang problema sa pananalapi ng iyong pamilya ay nalutas. HMM. Oo, si Xiao Tian ang tumulong na lutasin ito. Anong Xiao Tian? Ano ang nangyari? Si Xiao Tian lang ang tumulong sa pagbabayad ng pera, at kinuha rin niya ang maliit na puta, na si Li Peiyaw. Ano ang sinabi mo? Kinuha rin si Li Peiyaw? Paano mo napayagan ang iyong pamilya na sumang-ayon sa bagay na ito? Nakuha na, hayaan na. Si Li Peiyaw, ang maliit na puta na iyon, ay hindi talaga bahagi ng aking Li family kung hindi siya inampon ng lolo ko. Talaga kang walang kakayahan sa anumang bagay, at magaling ka lang sa paglikha ng problema, hanggal ka, ganap kang walang silbi. Batang Ginoong Zhang, ano ang ibig ninyong sabihin? Buong puso akong nag-iisip para sa inyo. Nalaman na ni Batang Ginoong Zhang, nasa Kaiyuang Hotel sila. Tara na. Marco, ang laki ng yabang. Pinatagal mo kaming lahat para sa'yo. Paumanhin po sa inyong lahat. Na-traffic po ako, medyo nahuli po. Okay lang, Marco, kakadating lang din namin.
Marco, hindi ako makapaniwala. Na-traffic ka kahit nakamotorsiklo ka? Kapag nagde-deliver kayo ng pagkain, hindi ba kayo nagwawala sa kalsada? Ha? Itong mga delivery rider ngayon, hindi nila sinusunod ang batas trapiko. Ilang aksidente sa kalsada ang nangyayari araw-araw. Aksidente sa kalsada. Tama. Dapat talaga silang bigyan ng mabigat na parusa. Manahimik kayo, hindi kayo pinapansin na parang mga pip. Tama na. Magtigil na kayo. Dahil kumpleto na tayo, simulan na natin. Paumanhin po sa inyong lahat, nahuli ako. Miss Lee, bakit ka nandito? Malaki talaga ang impluwensya ni Ricky, di ba? Marco, nandito ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin para sabay na tayong dalawa? Hindi naman tayo magkakilala. Lumayo ka sa akin. Marco, narinig ko na engaged na kayo ni Clarissa. Kailan kayo magpapak... Ang masasabi ko lang, may mga tao talaga na may sistema sa pagiging dependent sa iba. Pero, ang tadhana nila ay laging nasa ilalim ng iba. Tama na yan. Paolo, simulan na. Dahil sinabi ni Paolo na simulan na natin ang handaan. Ginoong Jao, dahil iinom tayo, bakit hindi natin subukan ang bote na ito ng Luis XIII, Remy Martin? Ginoong Jao, ang bote ng alak na ito, kapag ininom, hindi lang ito nakakasama sa katawan, bagkus ay may kabutihan pa sa kalusugan. Pero narinig ko, ang alak na ito ay napakamahal. Diba? Paano mo ito nabili? Talagang inaasahan mula sa panganay na dilag ng pamilyang Reyes. Alam na alam mo talaga yan. Ang bote ng alak na ito naman ay kilala rin sa buong mundo. Ang isang bote ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Daan-daang libo. Daan-daang libo para sa alak na to. Masyado kang nagpaloko. Paolo, nagustuhan mo ba ang bote ng alak na ito? Kung gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. Pakikilala ka naman. Kung ano ang gusto ko, bibilhin ko ang sarili ko. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Nag-away ba kayo? Wala, Paolo, matapang ka. Ang aking kasal kay Bea ay napawalang bisa na. Sa kasalukuyan, wala na akong kahit katiting na ugnayan sa pamilyang Reyes. Sino ang nagyayabang dito ng walang kahihiyan? Tingnan natin kung sino ang nagyayabang. Hoy, Mateo, bakit ka narito? Paolo, hindi ko akalain na ikaw, hanggal ka, ay nandito nga. Bea, narito ka rin. Bakit ka kasama niya? Mateo, nandito ka rin pala para kumain. Ang galing ng pagkakataon. Mayabang, hindi mo pa kailangang pakialaman ang mga bagay ko. Ayusin mo ang sarili mo. Paolo, dahil kayo ni Bea ay nagtapos na ang inyong kasal, umaasa ako na sa susunod, magiging maingat ka sa iyong mga salita at kilos. At saka, lumayo ka kay Bea. Mali ang akala mo, si Bea ang lumalapit sa akin. Ano ang sinasabi mo? Si Bea ay lalapit sa'yo? Ikaw na ganyan kapobre at kaputol. Sa tingin mo maniniwala ako dyan? Mayabang, hindi ito ang lugar para magwala ka. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Akala mo ba talaga swerte ka lang? Sa pag-invest sa dalawang kumpanya, ay makakarating ka sa kaparehong antas ko? Sinasabi ko sa iyo, ang probinsyano ay mananatiling probinsyano. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Kayo ba, narito para sa pigi? Sakto, gusto ko ring sumali. Mga kasama, hindi nyo ako tatanggihan, di ba? Oo naman, welcome. Syempre, welcome. Halika, Mateo, padadala kita ng inumin. Luis XIII. Hindi masama, may panlasa ka. Hindi ko inaasahan na sa pribadong silid na ito, ay may nakaka-appreciate pa rin pala ng ganito. Hoy, Ginoong Jao, tikman nyo rin ang alak na ito. Hoy. Carlo, may kailangan ka sa akin. It's a small matter. I hope Ricky can help me. I heard you plan to enter the energy industry. Is it true? That's right. Our company is indeed intending to enter the energy industry. Your company's ambition is quite large. Aren't you afraid of biting off more than you can chew? You don't need to worry about that. You mind your young family's own business. Marco, don't think that just because someone supports you, you can be arrogant. I'm telling you, you are no different from a cockroach in a sewer. No difference. If I wanted to kill you, it would be easy. Damien, don't mind him. Let's go pay respects to Ricky first. Ricky, I don't know if my small company can catch your eye. Lin Fee, your company, doesn't it rely on the Lee family for survival? You know quite a lot. If you're not going to the Lee family, why are you looking for me? It's like this, Ricky, the Lee family is withdrawing their funds, and they pushed me out. You were eliminated Eli the Lee family, weren't you? You want Ricky to take over. Marco, are you deliberately undermining me? Lin Fei, do you want to die? You startled me. Besides, what Marco said isn't wrong. Aren't you just looking for Ricky to take over? What do you know? Business matters aren't called talking over. It's mutual benefit and win-win.
Although our company isn't large, we've been in the energy industry for years. We can surely help Ricky. Lin Fei. I've already told you, I'm also just an employee. This kind of matter requires our leader to decide. You Jess, you are the leader. Lin Fei, why didn't you pour Marco a drink? Does he deserve it? Marco, Ricky specifically invited you today to this gathering. You didn't come empty-handed, did you? Otherwise, how can you have the nerve to eat here and drink? This is the gift I brought. Tingnan ko nga kung anong magandang dala mo. Magandang dala mo. Xiao Tian, akala ko kung anong magandang dala mo. Hindi lang naman alak yan. Ang pangit naman ng alak mong yan. Baka may lason yan. Xiao Tian, dinadala mo pa itong isang bote ng alak? Anong intensyon mo? Hi, pagbigyan nyo naman si Xiao Tian, mahirap kaya mag-deliver ng pagkain araw-araw. Wala na siyang pambili ng alak, yung kahon na yan. Nung nagde-deliver ka, napulot mo lang sa basurahan, diba? Ha? Totoo ba? Mga hambog kayo, sayang lang yang alak na yan kung sa inyo ipapay. Xiao Tian, ayusin mo yung bibig mo. Xiao Tian, itong alak na dala ni Xiao Tian, daan-daang libo ang halaga. Sikat daw sa international. Ikaw talaga, mukha talagang napulot lang. Magkano kaya yan? Itong alak na to, 50 taon na naimba, nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Kaya mong sabihin na nagkakahalaga ng 5 milyon, baka inaakala mong mga tanga kami? Buti na lang kanina, siyang Master Zhang, ay inalis na ni Miss Lee. Kung hindi ba tayo pagtatawanan? Ngayon alam ko na, kung bakit nakipag-break ang pamilyang Lee sa kanya. Nakakahiya talaga. Ano bang nakakatawa? Sabi ni Kuya Marco, ang alak na ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. 5 milyon talaga. Mga palakang nasa balon. Sayang, dalin lang nga si Mr. Zhao. Paano naman yan magiging 5 milyon? Imported wine. Hindi ko gusto. Mas gugustuhin ko na lang uminom ng local craft. Kuya Marco, uminom ako para sa'yo. Marco, magkapatid tayo, hindi na kailangan ng ganyang bagay. Itong alak, pinadala sa akin ng iyong hipag. Maraming salamat sa hipag mo. Mr. Zhao, Lin Fei. Anong ginagawa, Mr. Zhao? Hindi ko talaga pwedeng ipainom sa'yo itong alak. Kahit bugbugin o murahin mo pa ako, hindi pwede. Alam kong malapit kayo ni Marco, pero kahit gaano pa kaganda ang relasyon, hindi mo pwedeng inumin ang bagay na to na hindi malinaw ang pinanggalingan. Marco, kaya naman pala delivery boy ka. Ang mga kilos mong hamak ay masama. Ang dala mo ay hindi karapat-dapat sa mesa. Marco, kung ako ang nasa kalagayan mo, aalis na ako mag-isa ngayon, para hindi na mahiya dito. Lin Fei, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na basagin ang alak? Mr. Zhao, kung nabasag na. Mas mabuti na yan kaysa magkaproblema sa pag-inom. Tama, Mr. Zhao. Dapat laging mag-ingat sa iba. Sino ang makakatiyak kung naiinggit sa'yo si Marco? Si Kuya Marco may inggit sa akin. Kung wala si Kuya Marco, wala rin ako ngayon. Marco, ang inutil na to. Paano nangyari? Mr. Zhao, alam kong malapit kayo, pero hindi mo kailangan gawin ito ng sobra. Kayo, aking kaibigang Marco. Narito ka nga. Zhao, bakit po kayo nandito? Nagdaraos ako ng piging dito. Nakita ko lang, si Zhang Kuang at si Li Rong na umalis na may hindi magandang mukha. Kaya hinulaan ko na baka nandito ka. Kaya naparito ako para tingnan. Paumanhin po, Zhao. Narinig ko lang ang sigawan sa labas kanina. Hindi ko alam ang nangyayari. Hayaan mong ako ang umayos nito para sa'yo. Mr. Zhao, itong alak, isang bote lang ng alak, ang naging dahilan ng mga maling akala ng mga tao kay Kuya Marco. Isang bote ng alak? Oo, ito. Sabi nila, peke daw ang alak. May lason pa. Mr. Zhao, itong alak na ito'y malabo at berde. Mukhang hindi magandang bagay. Saan nanggaling ang alak na ito? Mr. Zhao, itong alak ay dala ni Marco, at hindi ko alam kung saan niya nakuha. Sumahimik ka. Mr. Zhao, Mr. Zhao. Bilasan nyo, tawagin ng 120. Mr. Zhao, hindi pwedeng may mangyari sa inyo. Tumahimik ka. Malambot sa pagpasok. Malambot sa pagpasok. Mabango at matagal. Mabango at matagal. Paano ito magiging pekeng alak? Malinaw na ito ay craft. At 100 taong craft pa. 100 taong craft? Imposible. Paano nangyari? Paano magkakaroon si Marco ng 100 taong craft? Baka galing ito sa pamilyang linadala ni Marco. Ano ang imposible dyan? Masyado kang kulang sa kaalaman. Itong bihira na craft na isang beses sa isang siglo. Mahirap makita. Matagal ko na rin. Itong natikman mga 10 taon na ang nakakaraan. Noong mga panahong iyon, si Mr. Xiao ang nanguna sa amin para salubungin ang mga dayuhang puwersa ng kapital at panatilihin ang katatagan ng pambansang pananalapi. Sayang, si Mr. Xiao kalaunan. Hi!
Naiwan ang mga bagay, ngunit nagbago na ang mga tao. Ito, totoo pala itong alak. Baka totoo ang sinasabi ni Jowly. Marco, saan mo nahanap ang alak na ito? Mayroon pa ba? Mr. Zhao, hindi naman to alak na kaya kong bilhin. Pero tungkol sa natitirang alak, kailangan mong tanungin si Lin Fei. Ano ang nangyayari dito? Ito. Paano? Hindi ko muna masasabi. Ha ha ha. Ako ay hindi yung taong si Kim sa mura. Basta't sabihin mo ang pinanggalingan ng alak na ito. Tiyak na magpapasalamat ako sa iyo. Manggang Zhao, itong alak, dati ay may isang bote. Isang bote? Kung gayon, bakit isang tasa lang ang narito? At ang natitirang alak, nasira lahat ng tongpolakas sa balon. Anong nasira? Manggang Zhao. Hindi ko alam, totoo itong alak, hindi ko rin naman gusto, walang kwenta. Paano mo nagawang sayangin ang biyaya ng langit, at ikaw pa ang may ganang gawin yan? Manggang Zhao, walang hindi niya kayang gawin. Kanina lang, kinauusap pa niya si Kuya Javier, at minura, sinabi pa niyang gusto niyan, sa aming kumpanya, pumasok sa industriya ng enerhiya. Manggang Zhao, itong alak ay dala ni Javier. Paano ko malalaman? Ito pa kayang basura. Maglabas ng totoong alak, munting kaibigang Javier. Itong alak, ikaw ang nagdala? Tama, ako ang nagdala nito. Kaibigang Xiao, saan mo nakuha ang alak na ito? Mayroon pa ba kayong mga koleksyon ng alak na ganito sa bahay? Nagsasalita lang po kayo, Ginoong Zhao, dahil tunay na ito, natural na kakaunti lang ang supply. Nakuha ko rin ito ng hindi inaasahan, kaya't isang bote lang ang nakuha ko. Mukhang, tunay na hindi pa ubos ang swerte ng pamilyang Xiao. Mahusay, batang ito. Alam mo ba ang mga ginawa mo? Ginoong Zhao, alam kong nagkamali ako. Hindi ko naman sinasadya. Paano hindi ito ang iyong intensyon? Palagi mo nalang tina-target si Xiao Tian. Tumahimik ka. Narinig ko na nasa industriya ka ng enerhiya. Opo, Ginoong Zhao. Ikaw, maaari kang mamuhay sa ibang lungsod. Ipapanukala ko sa buong probinsya upang magsilbing babala. Ginoong Zhao, alam kong nagkamali ako. Ako po ay mapagmataas at mapanghusga sa mga tao. Nagkamali ako at hindi ko na ito uulitin. Hindi ko na uulitin. Ginoong Zhao, nagmamakaawa po ako sa inyo. Sarili mong gawa yan. Nagawa kanyang pahirapan, Ginoo. Isang hamak na tau-tauhan lamang. Gayunpaman, sa mga usapin ng kumpanya, siguraduhin walang magiging problema. Huwag kang mag-alala, Brother Tian. Hindi ko naman talaga balak makipagtulungan sa kanya. Kaibigang Xiao, tapos na ang lahat. Kung gayon, samahan mo akong dumalo sa pigi. Masyado po kayong mabait, Ginoong Zhao. Hindi na ako makakadalo sa inyong family dinner. Bakit ka pa nagiging formal sa akin? Nga pala, ang auction sa linggo. Narinig mo na ba? Anong auction? Auction. Brother Tian, alam ko, iyan ang sa aming kabisera ng probinsya. Pinakamalakas na auction. Lahat ng pamilyang kilala at mga korporasyon ay dadalo. Narinig ko na sa auction na ito, maraming hindi pa nakikitang item ang ipapakita. Tama. Sa panahong iyon, magpapadala ako ng tao upang bigyan ka ng imbitasyon. Kailangan mong dumalo. Ginoong Zhao, medyo abala po ako kamakailan. Maaaring wala akong oras. Hindi. Kailangan mo talagang pumunta. Ang auction na ito ay may ilang kaugnayan sa iyong iniimbestigahan. May ilang kaugnayan. Ano? Ginoong Zhao, ano po ang ibig niyong sabihin? Malalaman mo kapag pumunta ka. Kayo na ang magsaya, mga kabataan. Mauuna na ako. Ingat po kayo, Ginoong Zhao. Huwag ka nang mag-abala. Ginoong Zhao, alam kong nagkamali ako. Nagmamakaawa po ako. Iligtas niyo po ako. Sarili mong gawa yan. Mas mabuti pang isipin mong mabuti kung saang lungsod ka mamumuhay. Brother Tian, ang ibig bang sabihin ni Ginoong Zhao ay hindi. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Bakit kailangan mo akong isama? Nakuha na ni Xiao Tian ang pabor ni Ginoong Zhao. Hindi tayo maaaring gumamit ng dating pananaw sa kanya. Tama na. Alam mo ba ang sinasabi mo? Sa aking paningin, si Xiao Tian ay isa lamang na basura, isang bagay na hindi mapakinabangan. Siya, isang taga-deliver lang. Paano niya nakuha ang pabor ni Ginoong Zhao? Teka, hindi tama. Posible kayang nalaman ni Xiao Tian ang tungkol sa usapin ng pamilyang Xiao. At kamakailan lang, mayroon ding nag-iimbestiga sa usapin ng pamilyang Xiao. Imposible yan. Wala siyang ganoong kakayahan. Ganito. Sa linggo, may isang auction na Ida Rouse. Sa panahong iyon, ang mga pinuno ng malalaking korporasyon at mga pinuno ng iba't ibang grupo ay dadalo. Sa oras na iyon, ipapakilala kita. Ito rin ang para sa pamilya ninyong Lee. Magandang pagkakataon para makabangon muli. Young Master Zhang, ikaw pa rin ang pinakamabuti sa akin. Xiao Tian. Yaw, bakit hindi ka lumabas para mamasyal? Nakikita kong pagkatapos mong mag-resign, araw-araw kang nasa bahay lang. Matagal na pananatili dito ay maaaring makabago. Ayoko lumabas. Kuya Xiao Tian.
Gusto ko lang manatili sa tabi mo. Huwag kang ganyan. Mahaba pa ang mga araw na darating. Kailangan mong masanay sa ganitong buhay. Nakikita ko ang mga mayayaman na babae. Araw-araw bukod sa pamimili ay beauty treatments. Kailangan mong matuto ng higit mula sa kanila. Iyon ay dahil walang kasama ang mga iyon. Mayroon akong kasamang kuya Xiao Tian, kaya hindi ko kailangan. Kuya Xiao Tian, kung isang araw, ako ay mamatay. Sa tingin mo sa mundong ito, mayroon bang makakaalala sa akin? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ano itong patay-patay na sinasabi mo? Sa tingin ko araw-araw ka lang nasa bahay at nagsisimulang mag-isip ng kung ano-ano. Kunin mo itong card na ito, lumabas ka araw-araw para mamili at bilhin mo ang kahit ano ang gusto. Kuya Xiao Tian, ayoko. Ibalik mo ang card na ito. Maging masunurin ka, kung hindi magagalit ako. Sige na nga. Sa mga susunod na araw, may isang auction. Samahan mo akong dumalo. Sakto para makabili ka ng isang set ng damit. Ipapaalam ko sa buong probinsya na si Yao Yao ang pinakamatingkat. Kuya Xiao Tian, anong sinasabi mo? Hindi naman ako kasing ganda niyan. Sa aking paningin, ikaw ang pinakamahalaga sa buong mundo. Yao Yao, tungkol sa pamimili, maaaring ako. Ayos lang, Kuya Xiao Tian. Maging abala ka muna. Kaya ko naman mag-isa. Kung gayon, hahanapin kita kapag tapos na ako sa aking gawain. Binibini, mayroon po ba akong maitutulong sa inyo? Gusto kong pumili ng damit pang okasyon. Para sa lalaki at babae rin. Mas mabuti kung ang mga pangunahing model. Magaling ang iyong panlasa. Ang aming brand ay may mahabang kasaysayan, malalim na pinagmulan, at minamahal ng mga tao mula sa lahat ng antas. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga pigi. Sandali lang po. Li Peiyao, ikaw na bastos, anong ginagawa mo rito? Yao Yao, ang galing ng pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung may nagustuhan ka. Ate, ang galing ng pagkakataon. Sino ang ate mo? Ikaw na Pop-Pop. Alam mo lang mangakit ng lalaki. Kung alam ko lang noon pa man, dapat sana ikaw ay napangasawa ko na lang sa pulubi. Ate, paano mo nagagawa yan sa akin? Kailan ko ba nang akit ng lalaki? Uutal-yutal ka pa, ha? Talaga namang ngayon ay mayroon ka ng sumusuporta. Iba na ang dating mo. Ikaw na Pop-Pop. Alam mo ba dahil sa iyo, naidulot sa ating pamilyang Lee na malaking pagkaledi. Tama na, wrong. Ano man ang mangyari, kapatid mo pa rin siya. Yao Yao, pagkatapos mong umalis sa pamilyang Lee, hindi ka naman yata namumuhay ng maayos. Mukhang si Xiao Tian, ang basurang yon, ay hindi ka naman pala tinatrato ng maayos. Paano kung sumama ka sa akin? Hindi ko ipinapahintulot na pag-usapan mo si Kuya Xiao Tian ng ganyan. Si Kuya Xiao Tian ang pinakamabuti sa akin. Kahit isang desenteng damit ay hindi kanya binibili, at sinasabi mong mabuti siya sa'yo, sabi ko nga, basta sumama ka sa akin, lahat ng damit sa mall na ito, maaari kang pumili ng kahit ano. Alisin mo ang mabaho mong kamay. Alisin yang madumi mong kamay. Magpakita ka ng respeto, huwag kang didikit. Paolo, paanong kahit saan ako magpunta, nakakasalubong kita, basura ka, talagang hindi ka mawala-wala? Bakit ka nandito? Siguro bibili ng damit? Kayang-kaya mo yan? Teka muna. Paolo, hindi mo ba narinig si Marco na kinakausap ka? Saan kayo pupunta? Kayong dalawa. Sabihin ko sa'yo, si Bea, tinatawag kang i-ate bilang respeto. Huwag kang umabuso. Ikaw. Sino nagbigay sa'yo ng tapang? Para kausapin ako ng ganyan, ang mga bagay sa pagitan namin ni Bea. Ano ang pakialam mo? Ikaw na basura. Tama na. Hindi ko papayagan na pag-usapan mo si Paolo ng ganyan. Ikaw na walang utang na loob. Sayang lang ang pagpapalaki sa'yo ng pamilyang Lee. Tama na yan. Bea, nag-aalala lang naman ang ate mo sa'yo. Natatakot siyang baka malinlang ka. Saka, anong maibibigay sa'yo ng basurang si Paolo? Kung sasama ka sa akin, ang pamilya ko, ay higit pa sa sapat para suportahan ka. Hindi na kailangan. Iba ang landas natin. Saka, hindi ko kailangan ng sinuman para suportahan ako. Bea, huwag mo akong biruin. Hindi ba't dahil lang, ayaw mong mapapante sa pamilya ko, kaya ka nakikipagrelasyon sa basurang ito? Hindi ka man namin tinanggihan dahil dito, dapat ka sanang magpasalamat. Ginang, narito na po ang damit na gusto nyo. Napakaka-eleganteng damit nito. Kaya nyo bang bilhin? Sa'yo, kung tama ang pagkakatanda ko, ang damit na ito ang inyong pinaka-promotang, tama. Tama po, ang gown na ito ay dinisenyo ng aming brand designer. Bilang pinakabagong produkto, ito lang ang natitira sa aming tindahan. Gusto mo tong dalawang ito? Paolo, sa tingin ko, bagay na bagay sa iyo ang gown na ito. Paolo, hindi ka ba tumitingin sa salamin para makita ang sarili mo? Karapat dapat ka bang isuot to? Marco, tingnan mo tong damit.
Paano sa tingin mo kung suot ko, bagay na bagay sa'yo? Talagang maganda ang gown na ito. Maganda rin itong panlalaki sa tabi. Napakaganda ng panlasa nyo, Ginoo. Ang dalawang gown na ito ay magkapares. Kung bibilhin nyo itong pares, maaari pa kayong makakuha na ang aming chief designer ay magdisenyo ng alahas para sa inyong dalawa. Marco, bilhin na natin tong dalawa. Sige, kunin na natin pareho. Sandali lang, malinaw na nauna si Bea. Hindi ba niyo naintindihan ang prinsipyo ng nauuna at nahuhuli? Paolo, sasabihin ko sa'yo, kahit anong gawin mo, ang nasa dugo mo, ay mananatiling mababa. Kung may pera, makukuha mo lahat. Bayad. Ginoo, totoo pong nauna itong si Binibini. Ano ang ibig mong sabihin? Ginoo, kung nais nyo pong tumingin ng damit, maaari po kayong pumunta sa VIP room sa tabi at maghintay saglit. Tingnan nyo po, ano ang ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba kami? Isa ka lang na sales assistant. Ganito ba ang serbisyo mo? Wala akong ganoong ibig sabihin, Binibini. Ngunit, Tama na. Nasaan ang manager ninyo? Ipalabas niyo ang manager ninyo. Hanggang ngayon, walang nangahas na kausapin ako ng ganito. Sino yung sumisigaw dito? manager, itong Ginoo. Marco, anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Natuklasan ko na sa tindahan ninyo. Ang mga sales staff ay napakayayabang. Marco, ano po ang ibig niyong sabihin? Ang aming mga sales staff ay lahat dumaan sa profesional na pagsasanay. Totoo ba? Hindi ako naniniwala. Ang mga sales staff sa tindahan ninyo ay napakayayabang. Gusto kong bumili ng gown at kailangan ko pa ng pahintulot niya. Marco, siguradong mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Ano bang nangyayari sa'yo? Naglakas ka pa ng loob na kausapin si Marco? Manager, Ginoo, gusto niyang bilhin itong dalawang gown, ngunit nauna itong dalawa. Paano ko ba kayo tinuturuan noon? Itong dalawang damit, bakit mo pinapakitaan kahit sinong customer? Ginoo, paumanhin, itong dalawang damit na ito ay naibenta na. Marco, kayo na po, credit card. Credit card na lang. Sandali. Kung bibili, dapat kami ang nauna, di ba? Ang ibang tao ay talagang hindi alam ang limitasyon nila. Karapat dapat ka bang bumili ng damit na ito? Paolo, huwag kang maging masyadong inosente. Sinabi ko na, sa lipunan ito, kung may pera, makukuha mo lahat. Ang prinsipyong ito, ikaw na basura, baka hindi mo maintindihan habang buhay. Lahat naman ay dapat nauna at nahuli, di ba? Malinaw na nauna kami. Bakit namin ibibigay sa kanila? Munting haliparot, huwag kang umabuso. Sa tingin ko, may punto ang sinabi ng binibining ito. Sino ka ba para magsalita? Manager Marco. Ang aming serbisyo sa kumpanya, ganito ba? Mr. Santos. Siya po ay mula sa pamilya ni Marco. Wala akong pakialam kung pamilya Marco o kung sino man. Ang aming serbisyo sa kumpanya, dapat mo itong maalala ng mabuti. Ayaw mo na bang magtrabaho? Paumanhin sa inyong dalawa. Paumanhin sa asal ng aking mga tauhan. Hindi ko alam kung itong gown ay kailangan pa ninyo. Naman, nandito kami para sa gown na ito. Mabuti, ikinagagalak ko. Kung gayon, sa VIP room na tayo mag-usap. Teka muna. Sino ka ba? Bakit mo iniwanan ng kagaya kong binata dito? Marco, siya po ang ating Mr. Santos mula sa grupo. Kaya pala, Mr. Santos, tungkol naman sa dalawang gown na ito, bibilhin ko. Kahit ikaw pa ang mataas na opisyal sa grupo, wala kang karapatan o autoridad. Napigilan ng isang customer sa pagbili. Maaari bang magtanong, Mr. Marco? Kung alam mo ba ang disenyo ng gown na ito? Dalawang damit lang naman yan. Anong disenyo ang tinutukoy mo? Disenyo, hindi ba ang ibenta lang? Basta't may benta, okay na yun. Mukhang hindi bagay sa'yo ang gown na ito, Mr. Marco. Hindi ka karapat-dapat isuot ito. Hindi ako karapat-dapat. Kung kahit ako, si Marco, ay hindi karapat-dapat isuot. Sino pa sa mundo? Ang karapat-dapat? Kaya naman, pinapayuhan kita na huwag kang magkamali. Ayaw mo rin sigurong maparusahan ng inyo, chairman. Natanggalin ka. Gusto kong makita kung paano ako tatanggalin ng chairman. Lorenzo Reyes, siya po ang anak ng aming chairman, ang CEO ng grupo. Ay, CEO ng grupo pala. Kahit pa ikaw ang CEO ng grupo, hindi mo ako mapipigilan. Ang mga customer namin sa pamimili, kung ganito ka. Ang mga designer ng dalawang gown na ito, ano ang nasa isip nila? Lorenzo Reyes. Ang aming Direktor Mateo ay nagsisilbi ring chief designer. Ang dalawang damit na ito ay personal na idinisenyo ni Direktor Mateo. Tama na. Masyado mo na akong inaapi, hindi ba? Hindi mo nirerespeto ang pamilyang Reyes, tama? Ang pamilyang Reyes ay ang pamilyang Reyes. Ikaw ay ikaw. Kapag ikaw na ang namamahala sa pamilyang Reyes, tsaka mo sabihin yan sa akin. Ikaw. Direktor Mateo, hindi naman ganyan ang dapat sabihin. Gusto ko. Gusto mo rin na ang iyong obra ay magkaroon ng magandang kahihinatnan. Ang babaeng ito. Bagaman gusto ko talaga na ang aking obra ay magkaroon ng magandang kapalaran. Pero ikaw, Ano ang ibig mong sabihin? Anong nangyari sa akin?
Hindi ako karapat-dapat isuot yan. Dapat ba ang maliit na haliparot na ito ang magsusuot? Sa tingin ko ang babaeng ito ay napakaangkop sa tema ng idinisenyong gown. Tiyak na aalagaan niya ang aking obra. Siya, isang ampon na ligaw ng pamilyang Lee. Karapat-dapat ba siya? Ako ang panganay na anak ng pamilya. Subukan mo kung kaya mo. Ate, kumalma ka. Ikaw na traidor na walang utang na loob. Kahit nabilhin ko ang damit na ito para sa kaya mo bang bayaran? Isang damit lang naman yan. Ano ang hindi ko kayang bilhin? Marco Cruz. Ikaw na walang kwenta. Binalaan kita. Huwag kang makialam sa pagitan ko at ni Maya Reyes. Naaalala ko yan. Ipahinto ni nanay ang lahat ng cards. Ano ang gagamitin mo pambili? Maya, huwag ka nang maglokohan. Basta tumango ka lang. Bibilhin ko ang gown na ito para sa'yo. Lorenzo Reyes. Nako, tinitingnan ko lang naman si Maya na parang kapatid. Maya, heto, kunin mo ang card na ito. Pakirespeto naman ang sarili. Ayoko ng card mo. Kung ayaw mo ng card ko, paano mo bibilhin ang damit? Ibig sabihin, si Marco Cruz ang bibili para sa'yo? Naman. Ang card ko ay card din ni Maya. Kahit paano niya gustong gastusin. Ito ay ang card na binigay ni Marco Cruz sa akin. Ibinigay sa iyo ni Direktor Mateo. Isang Supreme Black Card. Supreme Black Card. Si Marco Cruz ay nagbigay pa talaga ng Supreme Black Card sa iyo. Imposible yan. Marco Cruz, ang laki ng binigay mo. Supreme Black Card, binigay mo lang basta. Lorenzo Reyes, nagpapatawa ka lang. Card lang naman yan, basta masaya si Maya. Hindi tulad ng ilang tao na may masamang intensyon. Hindi ito posible. Hindi ako naniniwala. Ang card na ito. Huwad yan. Ginoong Marco, binibining Maya, pasensya na po. Ang gown na ito ay, nagustuhan ninyo, ay isang karangalan para sa akin. Nais ko lang sanang itanong kung saan ninyo balak isuot, maaari ko kayong bigyan ng kaunting payo sa pagpili ng alahas. Direktor Mateo, napakabait nyo. Talagang nagustuhan namin ang dalawang gown na ito. Plano naming isuot sa auction. Kaya, ang pagpili ng alahas para kay Maya, iasa na namin kay Direktor Mateo. Auction. Kayo lang dalawang basura. Karapat-dapat ba kayong pumunta sa auction? Talaga namang walang hiya ka. Marco Cruz. Ang auction ay nangangailangan ng imbitasyon. Kung walang imbitasyon, kahit pa mayroon kang malaking kakayahan, hindi ka makakapasok. Paano mo nalaman na wala akong imbitasyon? Kahit ang pamilyang Lee namin ay wala, ikaw na walang kwenta, ay mayroon. Marco Cruz, talaga kang nagyayabang. Sige, hihintayin kita sa auction. Gusto kong makita kung gaano ka kalakas. Hoy, Lorenzo Reyes, saan ka pupunta? Ako. Ikaw na maliit na haliparot, huwag kang masyadong mayabang. Maghintay ka. Dito po. Marco Cruz. Bakit nila ako tinitingnan lahat? Siyempre, dahil ang iyong Maya, ang kagandahan ay nakakaakit. Ginaganyan mo lang ako. Marco Cruz. Ginoo, pakita po ang inyong imbitasyon. Po, ay, Miss Lee ang pangalawa. Napakaganda mo ngayong araw. Nagniningning. Ginoong Reyes, hindi na ako ang anak ng pamilyang Lee. Walang away ang magulang at anak. Miss Lee ang pangalawa, sobra ang sinasabi mo. Hindi ba ito ang manugang ng pamilyang Lee? Naaalala ko, kayo ni Isabela ay engaged, tama ba? Ano? Gusto mo pareho silang dalawa? Ginoong Reyes, pakirespeto naman. Miss Lee ang pangalawa. Pinapayuhan kita na imulat mo ang iyong mga mata. Huwag kang magpaloko. Walang kwenta. Saan ka magaling? Ikaw. Hindi na kailangang makipagtalo sa kanya. Tara na sa loob. Ginoong Reyes, Ginoong Lin, matagal na tayong hindi nagkita. Lorenzo Reyes, ganito pa rin ang iyong karisma. Binibining Reyes. Napakaganda at kaakit-akit ka pa rin. Lorenzo Reyes, matagal na tayong hindi nagkita. Mas lalong gumanda si Binibining Reyes. Binibining Reyes. Narinig ko na hindi maganda ang kalagayan ng pamilyang Lee kamakailan. Nagbebenta sila ng maraming ari-arian. Ginoong Reyes, nagpapatawa ka lang. Ang pamilyang Lee kamakailan ay inaayos lang ang kanilang plano sa industriya at pinapaganda ang daloy ng kanilang pera. Ganun pala. Bakit hindi ko nakita ang pinuno ng pamilyang Lee sa auction? abala ang pamilya kamakailan, walang oras si nanay, kaya... Paano ko narinig na hindi inimbita ng Delhi Auction House ang pamilyang Lee? Ay! Paumanhin, nagbibiro lang. Binibining Reyes, huwag mo sanang isapuso.
Ginoong Reyes, sobra ang sinasabi mo. Ginoong Zhang, huwag mo nang biruin si Isabela. Ang pamilyang Lee ay napakaabala, kaya pinapadala nila ako para kumatawan sa pamilyang Lee. Ahaha, kung gayon, binabati kita Lorenzo Reyes. Oh, oo nga pala, nakita ko lang ang kapatid mo sa labas. Ay, talaga? Ano, talaga bang nandito ang maliit na haliparot na iyon? Paano siya naglakas loob na pumunta? Kuya Paolo, kinakabahan ako. Bakit ka kinakabahan? Ang aking Bea ang pinakamaganda rito, nakamamangha. Kumain muna tayo, sandali pa bago magsimula ang auction. CJ, Paolo. Hindi ko talaga inaasahan na, ikaw na basura, ay makakadalo ka sa auction. Mukhang, gusto ka talaga ni Elder Zhao. Kung makakapunta ako, bakit hindi ka? Ano ang estado mo? Ano ang estado ko? Dahil lang sa ikaw ay basura, ay makikipagkumpetensya ka sa akin? Walang hiya ka. Sino nagsabi sa'yo na pumunta sa auction? Napakadurog na ang mukha ng pamilya ko. Hindi na si Bea bahagi ng pamilya Lee. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Nako, nagha-hallover ka na agad. Kayo talagang dalawang magkasabwat na aso. ikaw ang unang nagtaksil kay Kuya Paolo. Tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita? Akala mo ang basurang ito, mapapangasawa ako. Talagang hindi ka karapat-dapat sa akin. Kung titignan natin, ikaw at si Miguel ay tunay na meant to be. Bea, halika na. Huwag kang mag-alala na makagat ng aso. Tigil! Sasabihin ko sa'yo, mga daga sa imbornal ay hindi kailanman makakasama sa bilog ng mga dragon. Kahit gaano ka pakalikot, isa ka lang nakuliglig pagkatapos ng taglagas. Huwag mong isipin na ang pagkakaroon ng Supreme Black Card ay makakapagpahinga ka na. Sasabihin ko sa'yo, lahat ng mga kilalang tao na naririto ngayon sa auction, ang mga tanyag na personalidad, ikaw na bata, ay hindi mo kayang mapalapit, Ginoong Miguel. Medyo sobra na ang sinabi mo. Ginoong Miguel. Medyo sobra na ang sinabi mo. Kenji, bakit ka nandito sa ganito kalaking kaganapan? Paano ako, si Kenji, hindi pupunta? Ginoong Paolo, nagsama muli tayo. Mabait ka naman, Ginoong Kenji. Nagsama muli tayo, binibining Bea, ang gaw na ito sa'yo. Ay karangalan na nito. Kayo talagang dalawa ay napakagandang pagmasdan. Salamat sa papuri, Ginoong Kenji. Ginoong Kenji, salamat din sa pagrekomenda ng damit sa akin. Ang babaeng ito, hindi ko alam ang pangalan. Ang damit mo ay walang kinalaman sa akin, di ba? Ginoong Kenji, parang hindi naman kita nagawa ng masama. Ay, syempre hindi. Bakit mo naman nasabi yan? Ang punto ko lang naman, ay may phobia sa kabobohan. Pinakaayaw ko ang mga taong may magandang na sinasayang lang, at hindi nakikita ang sitwasyon, at kung saan-saan kumakagat. Kenji, ano ang ibig mong sabihin? Si Carla ay ang aking nobya. Sana magpakita ka ng kaunting respeto. Ginoong Miguel, pinapayo ko sa'yo na, mas mabuti pang ingatan mo ang iyong nobya. Alam mo bang ang problema ay nagmumula sa dila? Kenji, ngayon, ipinagtatanggol mo ang basurang si Paolo. Hindi ka nagatubiling galitin. Lahat ng mga makapangyarihan dito, dapat pag-isipan mong mabuti. Huwag mo na yan ipag-alala. Nagkasundo kami ni Ginoong Paolo sa unang pagkikita. Paano mo maiintindihan yan? Mabuti, napakagaling. Ang pamilyang Santos ay nakikipagdigma na sa pamilya ko? Nako, hindi ko masasabi yan. Kung malaman ito ng aking ama, siguradong mapapalo ako ng husto. Anong karapatan ko para kumatawan sa pamilyang Santos? Ikaw, anong karapatan mo para kumatawan sa pamilyang Miguel? Paolo, bakit ka tumatawa? Ginoong Kenji, sa ganito kasayang okasyon, paano napunta ang isang baliw na aso? Hahaha, si Ginoong Paolo ay talagang nakakatuwa. Ako, si Kenji, tiyak na magiging kaibigan mo. Hindi rin masama si Ginoong Kenji. Sige, ang auction ngayong araw, mga tanyag na tao ang nagtipon. Ang mga pinakamahuhusay na tao ay nagtipon. Hinihintay ko lang na magpakita ka ng kahinaan, at Maduraj. Maghintay ka. Nawala na ang istorbo. Mayroon akong ilang balita mula sa loob. Interesado ka ba, Ginoong Paolo? Mayroon akong ilang balita mula sa loob. Interesado ka ba, Ginoong Paolo? Oh, kung gayon, ano ang kailangan kong ibigay, Ginoong Kenji? Makikipagkaibigan lang. Hindi mo siguro iisipin na ako, si Kenji, ay nagbibiro, di ba? CJ, kung gayon, makikipagkaibigan ako sa'yo, Ginoong Kenji. Sumunod ka sa akin. Ipapakilala kita sa isang kaibigan. Hoy, Kuya Paolo. Mayroon kaya siyang masamang balak? Ayos lang, haharapin natin. Huwag kang mag-alala. Halika na. Tignan natin ang si Ginoong Kenji. Ano ang kanyang plano? Hoy! Nandito na si Paolo. Halika, Paolo. Hayaan mong ipakilala ko. Si Andres. Ang auction na ito ay pagmamayari ng kanyang pamilya. Paolo, tama? Narinig ko na ang tungkol sa'yo, ang taong pinapabura ni Matandang Zhao.
Hindi ko nasasabihin pa mga hindi kailangan. Sa lupain ng aking pamilyang Andres, huwag kang mag-alala. Salamat. Nagsalita nga ako ng malaki tungkol sa pagkakaroon ng insider information. Huwag mo akong bibiguin. Masyado kang madaldal. Sa auction na ito, may mga gamit mula sa pamilyang Paulo. Sigurado ka bang galing sa pamilyang Paulo? Tungkol dyan, huwag kang mag-alala. Paulit-ulit na itong kinumpirma. Talagang mga gamit ito mula sa pamilyang Paulo. Kung gayon, alam mo ba kung sino ang nagpadala nito sa auction? Hindi ko alam yan. Ang item ay ipinadala para sa sealed bid auction. Ang nagpadala lang ay nagsabi, siguradong bibili nito ng pamilyang Paulo. Kung gayon, salamat, Ginoong Andres. May utang akong pabor sa'yo. Ay, walang anuman. Ang pamilyang Paulo at pamilyang Zhao ay matagal nang magkakilala. Ito ay ayon sa utos ni Matandang Zhao. Itatala ko ang kabutihang ito. Paalam muna ako. Ano sa tingin mo si Paulo? Hindi masama ang unang impresyon. Kaysa kay Miguel, mas matapang siya. Hindi ko inaasahan na may tao pa sa pamilyang Paulo. Ang pamilyang Santos ninyo noon. Kung hindi dahil sa pamilyang Paulo, matagal nang wala kayo, di ba? Kaya naman, pinapanta ako ng aking ama upang makita kung anong klaseng tao ang miyembro ng pamilyang Paulo. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa pagpunta rito upang dumalos mga pinuno ng mga kumpanya at ang pagdating ng mga pinuno ng pamilya ay nagbibigay karangalan sa ating auction na ito. Umaasa kami na ang mga items sa auction na ito ay makakatugon sa inyong mga pangangailangan. Huwag na tayong magsayang ng salita. Formal na nating simulan ng auction. Una, ang unang item para sa auction. Kayong dalawa ay talagang magkasundo. Perpektong pagtutugma. Kailan kayo magpapakasal? Sana nga. Tungkol sa kasal, depende sa kagustuhan ni Yaw Yaw. Handa ako anumang oras. Kuya Xiaotian, hindi pa niya alam ang tungkol sa sakit ko. Sana sa susunod ay hindi ako pagagalitan ni Kuya Xiaotian. 300,000 piso. Mahusay. Binabati namin ang ating VIP number 38 para sa pagkuha ng item number 4. Ang susunod na item sa auction ay isang bracelet. Tingnan nyo po. Ito ay isang jade green ice wave round bracelet. Makikita nyo, ang material nito ay puno ng berdeng kulay, malinaw at translucent. Walang kahit katiting na cottony impurities. Net weight ay 81.999 grams. Starting price ay 2 na milyong piso. Bawat pagtaas ay hindi bababa sa 100,000 piso. Simulan na natin ang auction. Yaw Yaw, sa tingin ko maganda ang bracelet na ito. Gusto mo ba? Maganda ang bracelet, hindi ko gagamitin. Kuya Xiaotian, hindi mo na kailangang bilhan ako. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Gusto ko sanang makuha ang mga bituin para sa'yo. 3,500,000. Mahusay. Ang VIP number 17 ay nag-alok ng 3,500,000 piso. May iba pa bang VIP na nais magdagdag ng bid? 4 na milyong piso. Mahusay. Si Young Master Zhang ay nag-alok ng 4 na milyong piso. May iba pa bang nais magdagdag ng bid? 10 milyong piso. Mahusay. Ang VIP number 17 ay nag-alok ng 10 milyong piso. May iba pa bang nais magdagdag ng bid? Xiaotian, ano ang ibig mong sabihin? Ano ng problema? Hindi ba't sa auction, bawat isa ay lumalaban gamit ang sariling kakayahan? Naubusan na ba ng pera si Young Master Zhang? Sige nga, 15 milyong piso. 20 milyong piso. Xiaotian, huwag ka namang lumampas. Kung hindi mo maibibigay ang ganito kalaking pera sa huli, magiging katatawanan ka sa buong lungsod. Hindi malaking bagay ang mga perang ito para sa akin. Young Master Zhang, unahin mo na lang ang sarili mo. Xiaotian, tingnan mo ang mukha mong, parang nanalo na sa buhay. Hindi ka pa ang dapat magsalita dito. Kung wala kang pera, manahimik ka. 25 milyong piso. Mahusay. Si Young Master Zhang ay nag-alok ng 25 milyong piso. May iba pa ba? 35 milyong piso. Mahusay. Ang VIP number 17 ay nag-alok ng 35 milyong piso. May iba pa bang nais magdagdag ng bid? Mahusay. Binabati namin ang ating VIP number 17 para sa pagkuha ng item number 5. Magpapahinga tayo ng 5 minuto bago ipagpatuloy ang auction. Xiaotian, congratulations! Nakuha mo ang isang paborito mong koleksyon. Basta gusto ni Yaw Yaw, okay na. Maaari na ba natin kunin ito ngayon? Sa prinsipyo, hindi pa. Ngunit, ang mga prinsipyo ay ginawa para sirain. Salamat. Salamat, Kuya Xiaotian. Xiaotian, ano ang ibig mong sabihin? Sadyang kinakalaban mo kami, ganun. Masyado mo namang dinadakila ang sarili mo. Ang kalabanin ka, hindi ka karapat-dapat. Xiaotian, bakit ka ganyan ka-arogante? Ang maliit na bracelet na ito, isa sa uli ko na lang. Maraming salamat sa kagandahang loob ni Young Master Zhang sa pagbibigay sa akin ng ganitong peres ng napakagandang bracelet. Maliit na halimaw. Anong karapatan mo para makuha ang bracelet na ito? Isa ka lang sa asong pinalak ng pamilya Lee. Karapat dapat ka bang makipag-agawan sa akin? Lirong, linisin mo ang bibig mo. Kung kanino ko gusto ibigay ang aking pag-aari, sa kanya ko ibibigay. Pamilya Lee, kung wala ako, matagal nang wala ang pamilya Lee mo. Hindi ko inasahan. Ang panganay ng pamilyang Lee, talaga palang ganito ang kanyang pagkatao. Mabuti na lang at wala siyang kinalaman sa akin. Kung hindi, ang pamilya ninyong Lee ay tunay na kahihiyan sa lungsod na ito. Ang aming pamilyang Zhou ay nahihiyang mapabilang sa pamilya ninyong Lee. Tara na.
Sige nga, Xiao Tian. Kaya pala, nakasandal ka na naman sa mga pamilyang Shen at Zhou. Kaya pala kasama mo ang pesteng babaeng to. Bagay na bagay nga kayo. Pareho lang kayong klaseng tao. Mga basurang walang silbi, nananatili pa ring nagsasalita ng malalakas dito. Walang kinalaman ang problema ko sa'yo. Mas mabuti pang paglingkuran mo ng mabuti ang iyong pagkamayabang. Ikaw. Xiao Tian, tingnan ko nga kung gaano ka pa katagal makakagalaw. Ang tunay na mga item para sa auction ay hindi pa nagsisimula. O CJ, tingnan ko kung anong gulo pa ang magagawa mo. Haharapin ko lahat. Napakasuwail na Xiao Tian. Maginoong Zhang, hindi na lang natin gagawan ng paraan yung dalawang pesteng pares na iyon. Bakit ka nagmamadali? Marami pang magandang mangyayari. Maginoong Zhang, may bago na po kayong plano. Hindi siya higit pa sa isang tagapaghatid lang. Lamang, imposibleng makagulo siya. Pagkatapos ng gabing ito, sa buong probinsya, wala nang makikitang si Xiao Tian na mapaglalagyan. Gusto kong malaman niya kung ano ang kahihinatnan ng paglaban sa pamilya Zhang ko. Kapag tapos na ang kasunduan, Maginoong Zhang, maaari mo bang ipaubaya sa akin si Li Peiyao, ang pesteng babaeng iyon, para ako ang umarap? Basta't sumunod ka lang ng maayos sa akin. Kung ano man ang gusto mo ay ipagkakaloob ko sa'yo. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Mga minamahal na bisita, mangyaring maupo na po kayo. Ipagpapatuloy natin ang ating auction. Opo, simula kanina, ang lahat ng ating mga open bid ay tapos ng may benta. Ngayon naman ay ang ating blind auction session. Ang blind auction ngayong araw ay mayroon lamang isang item. Narito na. Ang blind auction item ngayong araw, nasa loob ng kahon na ito. Huwag po kayong mag-alala. Ang aming auction house ay hindi talaga alam kung ano ang nasa loob ng kahon. Talaga bang hindi mo alam o nagkukunwari ka? Mr. Zhang, nagbibiro ka lang. Ang ating Delhi auction house ay may magandang reputasyon. Hindi kami gagawa ng bagay na sisira sa aming pangalan. Kung wala ng katanungan ng lahat, simulan na natin ang blind bid session. Ang blind bid auction ay walang minimum price, walang maximum. Depende na lang sa inyong kakayahan at swerte. Ipagpatuloy natin ang auction. Dahil bago lang ako dito, ako na ang magbibigay ng halimbawa, 2 milyong piso. Mr. Xiao, hindi ka naman siguro nagbibiro. Ngayon, ang mga pinuno ng kumpanya, ang mga tagapamahala, sino ba ang hindi nakakakilala kay Mr. Xiao? Dahil nagbigay na ng halimbawa si Mr. Xiao. Sasamahan kita, ako si Zhang, 5 milyong piso. Ito pa rin kayang pamilya Zhang ay mayaman. Ano ang ibig sabihin nito, Zhang Kai? Sadyang ginawa ba? Tignan natin. Kung nais ni Xiao Tian na makuha ang bid na ito, maaaring magkaroon ng ilang problema. Mr. Xiao, ikaw na. 10 milyong piso. Mahusay. Mr. Xiao, talagang karapat-dapat ka sa pamilya Xiao. Tunay ngang mayaman ang iyong pinagmulan. Mag-aalok ako ng 50 milyong piso. Zhang Kai, gusto mo bang mamatay? Mag-aalok ako. Sandali, kahit na blind auction, walang minimum at maximum price. Pero hindi ibig sabihin na pwede mong basta-basta itaas ang presyo kung paano mo gusto. Mr. Zhang, alam ko malaki at mayaman ang kumpanya ninyo. Pero bigla na lang, 50 million in cash. Hindi mo naman kaya, di ba? Nagbibiro po kayo, Mr. Shen. A mere 50 million. Kaya ko pa rin po yan. No. You must present a clear plan. Otherwise, I won't believe you. Alright. Since Mr. Shen wants a plan, I'll give it to you. All of Mr. Shen's bids will be guaranteed by the Zhang family. Okay na po ba yan? I never knew that young Master Zhang and Mr. Zhang had such a good relationship. Fine. Susundin po natin ang sabi ni young Master Zhang. The auction will continue. Xiao Tian, are you still in this? If you run out of money, this room is full of dignitaries. You can use your sycophantic skills. Maybe, you'll get some pity. Sklo. I don't even care about this little 100 million. Xiao Tian, I don't believe you have assets of 100 million. I demand proof of funds. Proof of funds. How you treated me earlier, do the same to him. Some people just don't know their place and end up regretting it. Aren't his parents dead? Where would he get the money? Proof of funds. You think you're worth it? I leave Inoy card here today. If you want to play, I'll play to the end. Ang suprimong black card ba yan? Xiao Tian, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ako makapaniwala na kaming ganito karami ay hindi makatapat sa'yo. Mag-aalok ako ng 880 milyong piso. Magdaragdag ako ng 800 milyong piso pa. Xiao Tian, huwag ka namang sobra. Hindi ganyan ang pagtaas ng presyo. Pera ko to. Kung paano ko gusto ipagdagdag, ganoon ko ito idadagdag. Director Lin, magpapatuloy ka pa ba sa pagbid? Kung hindi na, umalis ka na sa pwesto. Susunod, ikaw naman, di ba? Xiao Tian, hindi ko lang namalayan. At ikaw pa itong bata, ang nakalamang na. Papapatayin kita ngayon din.
2 bilyon at 400 milyong piso. 2 bilyon at 400 milyong piso ang presyo ng item. Nakadating na sa 2 bilyon at 400 milyong piso. Nasira na nito ang aming transaksyon sa auction house. Makakaya pa ba ni Xiao Tian? Bagaman hindi pa si Fabian ang pinuno ng pamilyang Santos. Ngunit ang pondo na kaya niyang ilabas ay hindi bababa sa 6 na bilyon at 400 milyong piso. Panoorin mo lang, kung talagang hindi kaya, mayroon pa si Tito Zhao. Hindi ko akalain, mas malakas ka pa sa dalawang iyon na walang kwenta. Tumigil ka na sa mga sasabihin mo. Kung wala kang perang iPad beat, sige na, umalis ka na. Kung hindi, ang maskara ng clown ay mabubunyag. Mas malala ang iyong kahihinatnan. 4 na bilyong piso. Saan kumuha si Xiao Tian ng ganyang kalaking pera? Hindi ako Xiao Tian, why can't you trash, just stay in the gutter where you belong? Xiao Tian, I didn't expect that you loser, actually have some skills. In such a short time, how did you get so much money? Meron 500 milyon. I don't even care about it. If I'm not mistaken, the contents of this box, you're determined to get, right? Then don't trouble yourself about it. Xiao Tian, aren't you afraid of death? So much nonsense. Are we still auctioning or not? 600 million, still increasing the bid. How high will it go? Xiao Tian, Zhang Guam is out of money. 800 milyon. 800 million. Mr. Xiao bids 800 million. This is the highest auction price in nearly 3 years. Is anyone else bidding? 3, 2, 1. This blind auction is won by Mr. Xiao. Congratulations, Mr. Xiao. Impossible. Impossible. The Xiao family doesn't have that much money. Young Master Zhang, Xiao Tian, he doesn't have that much money. He's lying to you. Don't let him trick you. Let's add more money. Let's add another 1 billion. Shut up. Get lost. You hit me. Xiao Tian, don't think you've won this time. You just wait for me. Ate, okay ka lang po ba? Get away from me. You little slut. I don't need your fake sympathy. Lirong, everything today is your own fault. You can't blame anyone else. Xiao Tian, it's lonely at the top. Don't get too proud. I'll wait for the day you're blown down and fall back into the mud. Kuya Xiao Tian. Sister, She's fine. Xiao Tian, binabati kita sa pagkamit ng iyong nais. Ako po dapat ang magpasalamat sa inyo. Just help me put the box in the car. No problem. There's a banquet later. Come with me. I'll introduce you to others. Thank you. Yo, what's wrong? Yo, Yurawake. Kuya Xiao Tian. Sorry for making you worry. I'm okay. I might have just had low blood sugar. Always talking nonsense. I didn't know you had low blood sugar. Let's wait for the test results. Family of the patient, pakiusap pong lumayo sandali. I need to examine the patient first. Doktor, kumusta po siya? The patient's vital signs are quite normal. All indicators are stable. If there are no further issues, she can be discharged. And the test results from yesterday, when will they be out? The results will be out tomorrow. I'll notify you immediately. You scared me to death. Kuya Xiao Tian, I'm really okay. Let's get discharged now. Your task now is to rest well. Are you hungry? I'll go buy you something to eat. May bagong sitwasyon, Kuya Xiao Tian. Anong nangyari? Ang sitwasyon ng pamilyang Xiao. Halos tapos na ang pag-iimbestiga. Ang nagpapatakbo nito ay ang pamilyang Zhang. Ang pamilyang Li ang mga taga-suporta. Kasama rin sina Zhang Kai at Lin Tai. Pero base sa investigasyon, sa pangkalahatang sitwasyon, ang pamilyang Zhang ay may malaking pondo taon-taon na hindi alam kung saan napupunta. Masyadong naging makinis ang pag-angat ng pamilyang Zhang. Pinaghihinalaan ko na sa likod ng pamilyang Zhang ay mayroon pang ibang tao. Unti-untiin natin. Unahin natin sina Zhang Kai at dahan-dahan nating putulin ang mga sanga sa paligid ng pamilyang Zhang. Kung sino man ang nasa likod ng pamilyang Zhang. Pagkatapos ibagsak ang pamilyang Zhang saka na sila. Kuya Xiao Tian, ayos lang ba ang kalusugan ni Yao Yao? Ayos lang. Si Yao Yao ay may magandang kapalaran, malalagpasan niya yan. Nga pala, naipadala na ni Josie ang mga nakuha mong litrato. Nandito na. Gusto mo bang makita ngayon? Dalhin mo rito. Tignan natin kung ano ang iniwan sa akin ng pamilyang Xiao. Napakaselan. Xiao Ma.
Bakit napakaraming kumpanyang dayuhan ng Equidad? Kuya Xiao Tian, hindi ko inaasahan na mayroon ding mga hakbang ang pamilyang Xiao sa ibang bansa. Ang mga equity na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 30 bilyong piso. Al, ipatawag mo ang finance department ng kumpanya upang tingnan ang mga equity na ito, itabi ang mga kapaki-pakinabang at ibenta ang mga hindi kailangan. Naiintindihan ko, Kuya Xiao Tian. Pupunta na ako agad. Al, maraming salamat sa iyong pagtulong sa panahong ito. Hindi pwedeng walang kasama si Yao Yao. Siguradong ayos lang si Pei Yao. Nagsisimula pa lang ang ating magagandang araw. Kuya Xiao Tian, pupunta na ako para ayusin. Kamusta? Lumabas na ba ang resulta ng check-up? Ano? May tumutubong bagay sa ulo ng pasyente. Malaki ang volume nito. Hindi na namin inirerekomenda ang operasyon. Ito, impossible ito. Nagkamali ba ang resulta ng pagsusuri? Si Yao Yao ay 23 taong gulang pa lamang. Alam kong mahirap tanggapin, ngunit Doktor, talaga bang walang pag-asa na natitira? panatilihing kalmado ang damdamin ng pasyente at gawing masaya ang kanyang pakiramdam. Huwag magalit. Kumain siya ng kahit ano ang gusto niya. Doktor, gaano na lang katagal si Yao Yao? Hanggang 2 buwan na lang. Kuya Xiao Tian, nandito ka na. Kumusta ang pakiramdam mo, Yao Yao? Maayos ang pakiramdam ko. Nakakaramdam lang ako na parang naipit ako dito. Parang kinakalawang na ako. Sinabi ng doktor na wala na gaanong problema. Pwede ka nang umuwi ngayon. Talagang napakaganda. Makakalabas na ako sa wakas. Kuya Xiao Tian, nahirapan ka nitong mga nakaraang araw. Okay lang ako, hindi ako nahihirapan. Naiintindihan ko ang pagod mo. Wala na akong problema ngayon, di ba? Kuya Xiao Tian, gusto kong kumain ng bonggang handa. Nakakabago talaga nitong mga araw. Kuya Xiao Tian, handa na ang lahat. Pwede na tayong umalis. Kuya Xiao Tian, masyado akong nabuso. Baka gusto ninyong mag-usap muna kayong dalawa. Mauna na akong bumalik sa aking kwarto. Dahan-dahan lang. Kapag nakikita mo si Pei Yao, puno ka ng sigla. Nga pala, kumusta ang resulta ng pagsusuri ni Pei Yao? Anong problema, Kuya Xiao Tian? Anong nangyari? Ali, sa totoo lang, si Yao Yao. 2 buwan na lang ang natitira kay Yao Yao. Paano Imposible. Nagkamali ba ang resulta ng pagsusuri? Sana nga ay nagkamali ang resulta ng pagsusuri. Kuya Xiao Tian, si Pei Yao ay napakabata pa. Hindi tayo pwedeng sumuko. Kailan ko sinabing susuko na ako? Gamitin ang mga resources ng mga kumpanya sa ibang bansa upang makahanap ng pinakamahusay at pinakapinagkakatiwala ang mga doktor. Tingnan kung mayroon silang solusyon. Bukod pa riyan, kailangang baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Simulan natin sa pamilyang Li. Nais kong masira ng tuluyan ang pamilyang Li. Huwag kang mag-alala, Kuya Xiao Tian. Pupunta ako at gagawin ito agad. Delivery. Electric scooter. Maililigtas si Yao Yao. Tagapamahala Lee, napakalaki ng tiwala ko sa at hindi mo pa mahawakan ng ganito kaliit na bagay para sa kumpanya. Pinuno ng pamilya. May isang panlabas at hindi kilalang puwersa na nagtatarget sa ating pamilyang Lee. Nagtatarget sa pamilyang Lee. Sa kalagayan ng aking pamilyang Lee ngayon, kung ano ang pwedeng pakawalan, pinakawalan na. Sino pa ang magtatarget sa pamilya? Hindi ako nagsisinungaling. Sa pamamagitan ng investigasyon, ito ay isang halaga ng pondong galing sa ibang bansa. Tagapamahala Lee, talagang matapang kang magsalita. Mayroon pa bang dayuhang kapital na buktot na lumalaganap ng ganito? Hindi ba siya natatakot na pumasok pero hindi makalabas? Maaaring ito ay may kasabwat na nakikipagtulungan sa kanya. Sige na, para sa ating mahabang taon ng pagkakaibigan, hindi ko na ito pag-uusig. Umalis ka na sa aking pamilyang Lee. Pinuno ng pamilya, mag-ingat.
Nanay, pinakawalan mo na lang ang traidor na iyon. Kung hindi, maglalaban tayo hanggang mamatay ang isa't isa. Lahat ng malaki at maliliit na bagay ng pamilya, alin ang hindi dumaan sa kanyang mga kamay. Masyadong naging madali para sa kanya. Tulad ni Li Piyaw, ang maliit na haliparot, pareho kayo ng ugali. Bakit hindi alam ng mga taong ito ang pasasalamat? Pumunta ka ngayon kay Zhang Kuang, at humingi ng tulong sa pamilyang Zhang. Kung hindi, ang aking pamilyang Li, baka hindi makalampas dito. Ngunit nanay, ang tagapamahala Li ay matagal nang nakikipagsabuatan sa pamilyang Zhang, at magkasama na sila. Sinabi kong pumunta ka, kaya pumunta ka. Ang daming walang kwentang salita. Sige. Kuya Paolo, saan ka galing? Matagal na rin akong hindi nakasakay sa electric bike. Lumabas lang ako para mag-ikot. Talaga, hindi ka pa rin nagbabago, ha? Gutom ka na ba? Magluluto ako para sa'yo. Teka, hindi ako gutom. Ito. Kainin mo ito. Ano ba ito? Paano naman walang kahit anong nakasulat dito? Mga bitamina ito. Pinagbilin talaga ng doktor na kailangan ng dagdag na bitamina. Talaga? Bakit hindi naman ako? Sinabihan ng doktor. Anong tingin mo, lolokohin kita? Alaynan, Kuya Paolo, siguradong hindi mo ako sasamaan. May nararamdaman ka ba? Pagkatapos uminom ng bitamina, ano namang mararamdaman ko? Kuya Paolo, bakit ka kakaiba ngayon? Lanan. Bea, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ako. Hindi na ako pwedeng mas maging okay pa. Maraming salamat sa pag-aalala, Ali. Uy, Ali. May gusto kang sabihin, di ba? Kung ganoon, kayong dalawa muna ang mag-usap. Maauna na akong umuwi. Ito. Paolo, huwag kang mag-alala. Nakaimbita na ako ng mga nangungunang eksperto mula sa loob at labas ng bansa. Uy, kumusta na ang mga Reyes? Pagkatapos ng malawakang pag-atake, malapit na mabaon sa pagkalugi ang mga Reyes. Dati pa, pagkatapos ng nakaraang pangyayari, talagang nanghina na ang mga Reyes. Sa pagkakataong ito, tuluyan na nating matatapos ang mga Reyes. Ngunit may sulat mula sa mga tauhan sa ibaba, na si Rosa ay pumunta kay Marco. Ito. Wala yan. Parang mga balang na lang sila sa Taglagas. Hindi na sila tatagal ng ilang araw pa. Bantayan ang pamilya ni Marco. Kung maglalakas loob ang pamilya ni Marco na bubunutin natin ang pamilya ni Marco ng buo. Totoo ang nakasulat dito sa impormasyon. Lahat ng nakasulat sa datos ay totoo. Nasa bingit na ng pagbagsak ang pamilya Li. Matapos ang investigasyon, maaaring galing sa ibang bansa ang puwersang ito. Sa ibang bansa? Bakit naman may mga puwersa mula sa ibang bansa na sadyang tina-target ang pamilya Li? Kung mayroon, sabihin mo ng direkta, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Matapos ang pagsusuri sa bahay, nagkaisa silang paniwalaan na si Zhao Li ang nasa likod nito. Si Zhao Li ay ang kanang kamay ni Xiao Tian. Imposible. Ibig mong sabihin na ang inutil na si Xiao Tian ay tuma-target sa pamilya Li? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo sa mga sinasabi mo? Posible kayang yung bakal na kahon, ang laman ng kahon ay ang mana ng pamilyang Xiao. Zhang Xiao. Rong, bakit ka nandito? Naging abala ako kamakailan, hindi kita nabigyan ng pansin. Zhang Xiao, naparito ako ngayon dahil mayroon akong hihilingin. Sa ating dalawa, bakit pa natin pag-uusapan ang paghingi ng pabor? Anong bagay? Sige nga, pakinggan ko. Kamakailan lang ay hindi naging maganda ang kalagayan ng aming pamilya Li. Mayroong hindi kilalang puwersa na pumupuntirya sa aming pamilya. Kaya, naiintindihan ko. Rong, ganito kasi. Ang aking pamilyang Zhang naman, ay kasalukuyang inaayos ang aming chain ng industriya. Ang mga pondo na hawak namin, ay medyo kulang, kaya... Nako, Zhang Xiao, talaga bang wala kang ibang paraan? Talagang malulugi na ang aming pamilya Li. Tingnan mo ang inyong pamilyang Zhang, malaki ang negosyo at ari-arian. At saka, mayroon pa tayong kasal na nakatakda. Gagamitin mo ba ang ating kasal para pagbantaan ako? Aba, gusto mong tulungan ka ng aking pamilyang Zhang? Walang problema, ngunit kailangan mong ibigay ang lahat ng ari-arian ng iyong pamilyang Li bilang collateral. Ano? Lahat ng ari-arian? Ngunit, hindi ba tayo ay ikakasal na? Hindi ba't dapat mo akong tulungan? Lirong, huwag mo sanang isipin na lahat ng bagay ay nararapat lang. Mabuti, may kapalit ang bawat ibinibig. Akala mo ba ako si Xiao Tian na inutil? Ikaw, Zhang Kuang, paano mo nagawa sa akin ito? Napakarami kong isinakripisyo para sa iyo. Lirong, huwag mo na akong pagtripan. Hindi ba't ang gusto mo ay ang mga ari-arian ng aking pamilyang Zhang? Kaya ka lumapit sa akin? Ngayon, hindi ba mas maganda? Bawat isa sa atin, makukuha ang kailangan. Pagkatapos ng lahat, kahit isang araw na magkasama, dapat mayroon pa ring kabutihan. Ikaw Zhang Kuang, ginagawa mo ito sa akin. Ikaw. Tapos ka na bang mag-inarte?
Bumalik ka at sabihin mo sa iyong ina, kung nais mo ng tulong mula sa aking pamilyang Zhang, ibigay mo ang lahat ng ari-arian ng iyong pamilyang Li kapalit nito. Magsisisi ka. Alam mo ba kung sino ako, at maglalakas loob kang harangin ako, mag-ingat ka, sasabihin ko kay Xiao Tian na habarin ang damit mo. Miss, hindi ka pwedeng pumasok. Kumabante ka. Hindi ka pwedeng pumasok. Lirong, bakit ka nandito? Xiao Tian. Kumusta ka naman itong mga nakaraang araw? Bakit hindi mo ako binibisita? May kailangan ka ba? Ano itong ginagawa mo? Hindi ba't hindi ko magagawang saktan ka? Sige pa, nandito ka para saktan ako. Xiao Tian. Dati kasi, nalinlang ako ng matatamis na salita ni Zhang Guang. Maaari mo ba akong patawarin? Bakit kita patatawarin? Yung mga ginawa ko dati, ay talagang nakasakit sa iyo. Hindi ko na uulitin yun. Maaari mo ba akong bigyan ng isang oportunidad na magbago at magsimulang muli? Lirong, ang iyong pagiging palasabi na ikaw lang ang nagdedesisyon ay hindi talaga nagbago. Saan mo naman nahugot ang iyong kumpiyansa? Ikaw, wala ka na bang kahit kaunting damdamin para sa akin? Dati mo akong minahal ng ganito, Manahimik ka. Kung narito ka ngayon para i-GG ako, nagtagumpay ka. Pwede ka nang umalis. Xiao Tian. Dahil ayaw mong pag-usapan ang damdamin. Pag-usapan natin ang isang transaksyon. Sa ngayon, ang pamilya Li ay nakarating na sa bingit ng buhay at kamatayan. Agad akong nangangailangan ng pondo, basta't maaari mo akong bigyan ng pera. Gagawin ko ang kahit ano pa ang sabihin mo. Lumayo ka sa akin, talagang nakakadiri. Xiao Tian, paano ka naging napakawalang puso at hindi makatarungan? Huwag mo akong pagbintangan. Nang ikaw at si Zhang Guang na magkasama, ay malupit ninyong nilait ako. Bakit hindi mo naisip kung ano ang katapatan? Ako. Hindi ko yun mapigilan. Si Zhang Guang ang nagbanta sa akin. Dapat mo akong paniwalaan, Xiao Tian. Ang aming pamilya Li ay malulugi na talaga. Tulungan mo na ako. Isang malaking kasiyahan para sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa araw na bumagsak ang pamilya, siguradong magpapaputok ako ng paputok para magdiwang ng husto. Hindi kita tutulungan. Hanapin mo na lang si Zhang Guang. Miss Li, hindi ka naman iniwan ng iyong kasintahan, di ba? Talagang ganyan ang karma, ang kabayaran ay hindi napapabayaan. Xiao Tian. Sa wakas, ipinakita mo rin ang tunay mong pagkatao, di ba? Tingnan mo ang iyong mapagmataas na mukha na parang nanalo ka na. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Hindi nakapagtataka na nakasama mo ang munting haliparot na si Li Peiyao na naglalandian. Paano mo nilalait si Yao Yao? Hayaan mong tulungan kitang pantayin ang mukha mo. Ang munting haliparot na iyon, bakit naman siya? Ang taong tulad mo ay hindi kailanman maintindihan. Mga gwardiya, itapon niyo siya palabas. Paulo Santos, hintayin mo ako. Paolo, bakit siya nandito? Malapit nang bumagsak ang pamilya Li. She's here to ask for my help. Ask for your help? She doesn't know that we're targeting the Li family. Just a fool never sees the situation clearly. Any new information? The Zhang family has entered. As expected. After all, the Zhang and Li families are partners. Hey, Paolo, you guessed wrong on this one. The Zhang family is here to kick them while they're down. The Li family's stocks have completely plummeted. Apart from a shopping mall, they have nothing left. The Li family is about to die. No wonder Maria put on such a show. It turns out she was abandoned Ila Zhang Guang. Serves her right. She deserves it. Good. Since the Zhang family is involved, then we'll strike while the iron is hot. Strive to defeat the Zhang family completely. Otherwise, if you don't kill the snake, it will lead to endless trouble. After this Li family incident, we've already understood the rules of their financial operations. We have a high chance of defeating the Zhang family. We still need to proceed with caution. Looking at the Li family situation, Zhang Guang isn't as frivolous as he appears on the surface. Paolo, what you mean is, he's just pretending. Bea, how have you been lately? Thank you for your concern, Maria. I'm doing very well. That's good, as long as you're doing well. This villa, Paolo bought it, right? Paolo has really become successful now. Maria, Ellis, did you come to see me today? It's not just to catch up, is it? It's not that, Bea. Mom is always talking about you at home. She wanted me to come over and see how Paolo treats you. Mom doesn't need to worry. Paolo, he treats me very well. I can see that. He's treating you well. Maria, if you need anything, just say it directly. Then I'll be direct. The family is about to go bankrupt. I want to ask for your help. That's not right. The previous debts, weren't they already paid off? How can you be going bankrupt? You really are a pampered young lady now, unaware of the outside world.
The family is currently being targeted by an unknown force. The stocks are almost worthless. We're barely holding on with just one shopping mall. Maria, business matters like this. I don't understand them. What help can possibly offer? How can you not help? Didn't Paolo give you a supreme black card? Now that the family is in trouble, I'm asking you for a little money to help. You can't even do this. Our Lee family have raised you for so many years for nothing. I can't, Maria. This card belongs. I can't make decisions on my own. You useless thing. I just asked for a little help. And you're unwilling. Who gave you the audacity to spout nonsense in my house? Paolo, bakit ka bumalik? Hindi ba sabi ko lumayo ka sa akin? Sino nagsabi sa'yo na hanapin mo si Maria? Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Nainom mo na ba ang vitamins mo? Mas maganda na ang pakiramdam ko. Nainom ko na. Kung gayon, maaari ka bang umakyat na muna para magpahinga? Mayroon lang akong sasabihin kay Bea. CJ. Ate, una na po ako sa taas. Paolo, hindi mo ako naiintindihan. Pakinggan mo naman ako. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Muli kitang binabalaan. Huwag ka nang lalapit kay Maria. Kung hindi, pananagutan mo ang kahihinatnan. Paolo, talaga bang napakawalang puso mo? Hindi mo naisip na ang pamilya ko ay nagkakaproblema. Ano kaya ang mararamdaman ni Maria? Si Maria ngayon ay wala nang kinalaman. Sa pamilya mo, huwag ka nang mag-ilusyon pa. Maaari ka nang umalis. Kung hindi, tatawag na ako ng security. Hello? Ano? Mama, ano ang nangyari sa iyo? Wrong, you're here. Mom, what did the doctor say? Why aren't you staying in a special care room? Wrong. The Lee family is finished. Impossible. This can't be. Mom, I'll go find young Master Zhang. Young Master Zhang already agreed to help before. As long as we agree to the conditions he set, he tricked you. The Zhang family is the one kicking you while you're down. This is impossible. Young Master Zhang, before, didn't say this to me. The Zhang family has been looking for an opportunity to take over our Lee family. Can't you wake up? What should we do? What should we do? Mom. Let's go find Bea. You go find Bea. Apologize to her. She'll definitely help you. Sigh. How could I have given birth to such a fool? I received news that it was Paolo who targeted our family. This is impossible. Paolo and his group shouldn't have such great power. The Xiao family. Their hidden inheritance. He found it. That little vixen Bea Reyes is truly lucky. Wrong. What's wrong? Don't scare me. Mom. Don't worry. Leave it to me. The Lee family will get better. Leave it all to me. Young Master, the Lee family has already gone bankrupt. The family is very satisfied with your actions. Just a small Lee family, it's nothing to mention. Speaking of which, I should thank Paolo. I didn't expect that the Xiao family was hiding so much. That there was actually such a great power behind them. A centipede. Even if dead, it doesn't stiffen. After all, the Xiao family was once a leader among families. So, next, should we be careful of Paolo's next move? He's always been a good for nothing. Does he really think he can turn things around? After I've finished dealing with the Lee family's matters, and settled them, it will be the end for that kid Paolo. Congratulations, Dante po, kapag naubos na ang mga natitira sa pamilya Santos. Malapit na ang paghawak mo sa pamilya Reyes, TSK. Sa panahong iyon, kahit ang pamilya Garcia, ay susunod na rin sa'yo. Syempre naman. Hoy! Anong hindi posible? Paano siya naglakas loob? Kayo na ang bahala dyan. Anong nangyari sa'yo, Dante? Si Rico Santos. Tungkol sa ating pamilya Reyes. Sinimulan na niya. Ali,
Maayos ba ang takbo ng mga pangyayari? Huwag kang mag-alala, Rico. Sinimulan na namin ang pag-atake sa pamilya Reyes. Kakakuha lang ng pamilya Reyes sa pamilya Cruz, at kasalukuyan nilang pinag-iisa ang kanilang kapangyarihan. Tamang-tama ang timing natin para kumilos ngayon. Rico, siguradong hindi iisipin ni Dante Reyes kahit sa panaginip na bigla tayong lalaban sa pamilya Reyes. Nasa gitna sila ngayon ng kaguluhan. Ali, kailangan mo pa ring mag-ingat. Baka kung ano pa magawa ng pamilya Reyes sa desperasyon. Naintindihan ko, Rico. Ikaw din mag-ingat ka, lalo na sa iyong asawa. Alam ko, huwag kang mag-alala. Panahon na para bayaran ng pamilya Reyes ang kanilang mga utang. Hello, Ek. Ano nang nangyari? Sofia, ang nanay mo ay nasa ospital. Halika, tingnan mo si mama. Ate, huwag ka munang mag-alala. Tatanungin ko si Leo kung may paraan siya. Tingnan natin kung may maitutulong siya. Sofia. Matapos ang lahat, pinalaki ka ng nanay mo ng maraming taon. Ito ba ang treato mo kapag na-hospital siya? Sige na nga, pupunta na ako. Sino kayo? Bitawan mo ako. Umakyat ka dito. Leo, ang stocks ng Zhang family ay sunod-sunod ng bumabagsak. Ang halaga ng kumpanya ay nabawasan na ng kalahati. Simula pa lang ito. Gagawin kong ibalik lahat ng kanilang nakuha. Leo, hindi mo inasahan na ngayon. Marami ang tumutulong sa atin. Ang may tamang layunin, marami ang tumutulong. Ang nawalan ng tamang landas, kakaunti ang kakampi. Ang kapalaran ng Zhang family ay hanggang dito na lang. Napala. Sino ang nasa likod ng Zhang family? Nalaman na ba natin? Nalaman na namin. Pero, Ano nang meron? May problema ba? ayon sa impormasyong nakuha natin, noong araw, ang Zhang family ay mayroon ng mastermind. Bawat desisyon ng Zhang family ay ginagawa ng mastermind na yon. Dapat mo siyang tawaging second uncle. Ibig mong sabihin, sa loob ng pamilyang Xiao, may nakipag-cooperate sa Zhang family. Tama, si second uncle Xiao. Noon, hindi siya kontento sa iyong lolo at ipinasa ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Xiao sa iyong ama. Kaya nakipag-alyansa siya sa Zhang family at ibinunyag ang plano sa paglalakbay ng iyong mga magulang sa Zhang family. Nasaan siya ngayon? Patay na siya. Baka siya ay minamaliit ang kalupitan ng Zhang family. O baka masyadong kampante sa sarili. Nakuha ng Zhang family ang pagkakataon at pinatay siya para walang makakaalam. Dahil dito, nakawala na rin ang Zhang family sa kanyang kontrol. Naku, nangyari na kay Yao Yao. Nasaan ako? May tao ba dito? Tulong! Tumigil ka sa pagsigaw. Ek! Nasaan itong lugar na ito? Anong gagawin mo? Dito. Dito ka mamamatay. Ate, huwag kang magkamali. Mapag-uusapan natin ang lahat. Ikaw na hamak, tumigil ka sa kakadaldal mo. Noon, napakababa kong nagmamakaawa kina Leo at Marco. Sino sa inyo ang tumingin sa akin? Bakit kayo lang ang nasa itaas? At ako ay wala. Ang aking magandang kapatid na parang reyna. Tingnan mo ang iyong kawawang mukha. Kaya pala nagawa mong makuha ang atensyon ni Leo, ang walang kwenta, na sobrang nagmamahal sa iyo, ha? 3, hindi ka pa nakakatikim ng ganito kagandang babae, di ba? Nagbibiro ka lang, binibini. Ang tulad ko, hindi ako karapat-dapat. Ngayon, swerte ka, kapag nakuha ko na ang ransom kay Leo gamit siya. Matitikman mo ang pangalawang anak na babae ng pamilya. Lahat makakakuha ng parte ngayon. Vanessa! Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang magtagumpay. Vanessa, akala mo ba mawawala ang problema kapag namatay ka? HMPH. Sophia. Okay lang, Sophia, okay lang. Leo. Sophia. Ang stocks ng kumpanya ng ating Marco ay naging basura na. Ang negosyo ng pamilya ay tinatamaan ng malubha. Paano posible? Bawat kilos ni Leo ay tumatama sa kritikal na mga sandali. Parang may nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Ibig mong sabihin, may nagtip sa kanya? Hindi. Hindi maaari, Marco. Marco, kailangan mong pagkatiwalaan ang iyong pamilya. Pagkatiwalaan? Wala akong pagkatiwalaan. Ang mga walang kwentang yan ay pabigat lang sa akin. Bakit ko sila paniniwalaan? Pumunta ka at imbestigahan.
Imbestigahan ang mga walang kwentang yan sa pamilya. Ano ang ginagawa nila nitong mga nakaraan? Imbestigahan mo ng maigi. Opo, pupunta na ako agad. Sige. Leo, inaamin kong magaling ang ginawa mo. Huwag mong isiping panalo ka na. Marco, ngayon ang katapusan ng iyong Zhang family. Handa ka na bang husgahan? Ang tingin ko sa'yo ay isang maliit na tao na nagtagumpay lang. Competition lang sa negosyo. Ang ganitong kalaking Luigi. Ang aking Zhang family, kaya pa nating bayaran. Ang pangit mong mukha at ang iyong gusot na hitsura ay nagpapasaya sa akin. Leo, naglakas ka bang bantayan ako? Sabi ko, ngayon ang katapusan ng iyong Zhang family. Marco, maghanda ka na sa iyong katapusan. Nahuli na ang mga tao ng mayaman niyang pamilya. Lahat ng ari-arian ay na-confiscate. Imposible. Ito ay business competition lang. Bakit? Marco, hinihinalaan ka namin tungkol sa mga maraming kasong murder noon. Ngayon, arestuhin ka namin ayon sa batas. Arestuhin ako? Sa anong dahilan ninyo ako aarestuhin? Sino ang may karapatang arestuhin ako? Kayo ba talaga? O kayo pa? Sasabihin ko sa inyo. Ako si Marco. Hindi ako sang-ayon. Marco, huwag kang magpadalos-dalos. Sabihin mo kay Xavier. Hihintayin ko siya sa impyerno. Hindi, Panginoon. Doktor, ibig mong sabihin, wala nang laman ang ulo ni Yara. Ginoong Xavier, ito ay isang medical miracle po talaga. Ginoong Xavier, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari? Doktor, sigurado ka bang totoo ito? Tama, totoo at walang duda. Congratulations po, Ginoong Xavier, kapag nagising na si Miss Lee, maaari na kayong umuwi at magpahinga. Salamat, Doktor. Salamat. Yara, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Xavier, kuya, alam mo na pala ang tungkol sa sakit ko. Alam ko na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang plano ko kasi, makasama ka pa ng ilang buwan. Tapos ay tahimik na mawala. Hindi ko rin inasahan na marami palang mangyayari. Naku, ang batang ito, puro kakalokohan. Paano ako mabubuhay kung wala ka? At saka, paano mo nasabing wala akong solusyon? Xavier, kuya. Talaga. Magaling na ako. Mas magaling ka pa nga. Sa susunod na may mangyari, kailangan mong sabihin sa akin. Elvenet. Yara, pakakasalan kita.